Paano ba talaga nag-uumpisa ang faith, no? Sa tingin mo, sister? Siyempre, kailangan talaga tayo'y manalig, no? Amen. Andun talaga yung paniniwala sa ating Panginoon, ano? Na talagang doon pa lang sa pagkakalikha sa atin, ano? Kung paano tayo isinilang sa mundong ito. Bakit nga ba tayo isinilang? Talagang alam natin na may Diyos na lumikha sa atin. Tama. Hindi lang lumikha sa lupa, kundi sa langit na din. Yun. Amen, Ayan, amen, talaga amen. naman. Talagang, sabi nga, no? Ito, matagal ko nang narinig to sa classic na preacher. Sabi niya, faith begins, no? When possibility ends. Yes. Sige, pag-usapan natin. Yun daw pong faith, nag-uumpisa lang talaga ang faith kapag nakita mo na halos wala ng pag-asa. Nandoon ka na, andun ka na sa edge. end ng Rope buhay mo. ng buhay mo. Oo. Diba? Alam ko, Pastor, ayan, ramdam mo yan. Nung nakaraan kasi, puro ako yun Pastor. It's me, about me. Ngayon naman, Pastor, ayan, nag-share ka naman ng iyong kabataan. Paano nga ba yung walk of faith mo? Oo, nako. Yan. Saan mo gusto mag-umpisa? Anda na po ba Yung, kayong makinig? yun bang bakit umabot ka dun sa pagre-rebelde mo, no? Sa pag-aaral mo, nagrebelde ka. Yung, ayun, marinig namin yun, bakit ka umabot sa ganun? Well, siguro dahil ano po, no? Pag iniisip ko, actually, from time to time, iniisip ko pa rin yan, ano? Pero ang ano sa akin ng Panginoon is this. Lahat yan, no? Everything works for good. No? Everything works for good. Kaya nangyayari sa atin, sabi sa Romans 8, verse 28, no? No? For every lahat daw po ng bagay ay nangyayari, no? Sa naisin ng ating Panginoon, no? Sa ikabubuti. Sa ikabubuti, no? Kahit minsan ang tingin mo hindi maganda. No, ngayon sa amin, no, first kami ay product ng broken family kasi, sister. Pareho pala tayo, Pastor. Hindi pala ako nag-iisa. Oo. Tapos, ako ang pinakapanganay sa 3 panganay. Tatlo? Oh! Revelation to, mga kapatid, kaya manood po kayo. Talaga naman. Ako po ang panganay sa 3 panganay at hindi po pala mahirap. Hindi po pala madali. No? Kayo maging panganay sa isang broken family tapos, alam mo yung bata ka pa, tapos tinatanong ka, anong nangyari? Bakit ganyan? Bakit nagkahiwalay? Bakit? Ang daming tanong ng mga tao sa'yo na hindi mo kayang paliwanag at the age of 12. Oh. No? So ngayon, to make the story short, naghahanap ako ng sagot. At alam ko marami pong mga kabataan ang nandyan sa, kaya po, itag nyo po ito, mga magulang na nakikinig, mga workers, mga believers na nakikinig, para po marinig ng mga kabataan na naandun po sa naranasan po namin na buhay nung kami kabataan na hindi po namin kayang ipaliwanag. Pero alam namin sa biyaya ng Diyos kung ba't kami nakalampas doon. Ano po? Ang naging buhay kasi namin is, nung nga, nagkahiwalay, parang bigla ka nawala ng kakapitan. Isipin mo, at ang mga matitinding bagay dyan, yung sa school. Sa school, nung panahon namin, pag walang dumarating na magulang sa PTA, big deal po yun. Big deal na walang magulang na uma-attend. Ano po? So, syempre, tumatatak yan sa isip mo. Di ba? Nagkakaroon ka ng inferiority, no? Tatanungin ka ng teacher, tapos nakikita mo yung mga kaklase mo pagkatapos ng meeting ng PTA, kumakain sila sa labas. Saan po ba kayo nag-aral, Pastor? Sa Santa Cruz. No? Ayan, sa Laguna po yan, taga ano? Santa Cruz, Laguna po kami. Oo, taga Santa Cruz, Laguna po kami. At alam nyo yung pagtatanong ko, kaya kayo mag-iingat, ano po, sa mga binubuksan natin dyan sa YouTube, sa mga internet, ano po. Sabi po sa Romans 10:17, no? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yeah. At sabi po, pag daw po ang daladala natin ay reasoning ng mundo, nakokorap ang isip. Bad company, sabi, Corrupts. No? So ngayon, dahil kami naman po ay mahilig kami mag-aral, basa kami ng basa, nako, eto na,
Doon sa bodega namin may nabasa akong book, political book. Oh. At nagkaroon ako ng idea doon about the communism. May nabasa ako about communism. So, nung nabasa ko po yon, dahil bata ka nga akala mo, yun talaga yung pangyayari. Oo. Yun talaga yung nangyayari. So, At dapat ipaglaban. Yeah. May ganun no? Dapat ipaglaban. amen. At syempre, kami po, alam nyo, sa Santa Cruz, Laguna po, napakataas ng insurgency noong 1980s. So, kami ay mulat sa, alam nyo po yung mababalitaan mo na lang na hinuli, dinala ng mga ganito, ng mga militar kasi pinagbibintangan na ganito, taong labas, ganyan, no? So, exposed kami sa ganyan. So, may idea po kami na parang kailangan pala protektahan namin sarili namin. Oh. So, alam niyo po, number one, pag misguided ang bata. Pangalawa, miseducated. At pangatlo, syempre yung pagiging impulsive po namin. Ako, bilang bata, yung pagiging impulsive ko nung ako'y kabataan ay napakahirap. No? Hindi mo lang alam na yung palang pinapasok mo, akala mo sa umpisa, puro excitement. Nako. Oo, kasi parang barkadahan no? Barkadahan. Barkadahan. Tapos, habang palalim. In short, siguro, I can say that the lack of guidance of the parents lead me to rebelliousness. Oh. Yun talaga yung isa sa mga Kasi alam nyo po, hindi mo pwedeng sabihin kahirapan Dahil maraming pamilya, naalala ko, maraming pamilyang mahirap, pero hindi nagre-rebelde ang anak. Marami rin naman pamilyang mayaman, pero rebelde ang anak. So, ibig sabihin, it's in the parents, no? Sabi nga sa Biblia, tayo daw po, mga magulang, no? Our purpose is to produce godly offspring. Godly offspring, mga anak na may takot sa magulang. So, yan. Yan po yung masasabi ko po sa So, yun po talaga ang result, no? Pag yung, tama yung sinasabi nyo, lack of guidance ng parents. Kasi nga, parehot pala tayong hiwalay sa magulang. No? Na talagang walang magulang na tumingin talaga na nag-ano sa atin, nag-guide sa atin. Sa amin po, sa case namin ay tumira kami sa aming mga lolo. Ano po. Pero ito po sasabihin ko po sa inyo, iba pa rin ang kalinga, no? Ng Iba pa rin ang magulang. mga kalinga na magulang. Ang May mga mag-ina. bagay ka na hindi mo masasabi sa lolo mo, sa lola mo, hindi mo masasabi. Una, nung time na yon may edad na ang lolo't lola namin. So, iba na po yung perspective nila. Parang, kaya kami rin, nakakagawa kami ng maraming mga kalokohan kasi hindi na kami kayang habulin Hindi na kami kayang habulin. Sasabihin sa amin, huwag kayo lalabas ng gabi. Opo. Pero sa totoo lang, pag nakita namin tulog na, isa-isa kami magpipinsan. Kasi, alam niyo po, parang Ayan, totoong-totoo na po ito. May takasan sila, no? alam niyo po, kung ngayon po ako'y trainer na, ako'y trainer na ng team building. Yun, oo. Akala ko sa school ko natutunan yung team building, hindi pala. Nung bata pa lang kami magpipinsan, nagti-team building na kami. Walang magsusumbong Iba naman building yan, pastor. Building ng pagtakasan yan Kailangan solid tayo, lahat tayo mapapalo pag nahuli tayo. So tatakas kami lahat. Wala talagang malalaman. Tapos pagbalik namin, ganun din. Isa-isa, gapang. Ang Ayan. mahirap pa po sa bahay ng lolo ko, alam nyo kung yung pinagawang bahay ng lolo ko, tinitigilan namin, kawayan. O imagine niyo, kayo po mga nakakapakinig, pag kawayan ang tungtungan, yung sahig, di ba maingay yun? Yun. Doon ka magiging creative. Alam niyo kung Yeah. paano kami pumapasok sa bahay? Paggapang. Ay, ayan, pakitext naman po dyan, yung mga, nung kabataan, tumatakas, naranasan niyo po ba yon? Ay, nako. Na ano ba tawag doon? Parang hindi ka makita. Mga eskapo. Mga eskapo, Mga yan. eskapo ang tawag namin. At ang tawag sa amin ng lola namin, alam niyo pa mga kabangers, dahil nga po yung lakas po kasi, no? Yung lakas po ng nanay at yung lakas ng mga lolo nyo, magkaiba. Yeah. Yung liksi nila para kaabatan, para kabantayan, magkaiba rin. So kami, nakakatakas talaga kami sa lolo namin. No. Pero my grandfather is really a disciplinarian.
nararanasan namin na kahit wala ang father ko, my father is an executive secretary ng dating mayor sa Manila. Naku, magkaiba po talaga tayo pala ng sitwasyon. Hallelujah. Sabi nga ni Sister Sally Yan, Arizabal, yan, no? yan Relate po. po ako dahil hindi rin po ako lumaki sa mga magulang ko. Pero pinagpala ako kasi disciplinarian ang lola ko at tulad nyo, Pastor Walter. Tama. Ayan, team building din kaming magpipinsan. O, di ba? Relate much? O, diba? So, yung team building, hindi pala sa school natutunan yan. Sa kabataan pa lang. Kaya train up a child no? Oo. Sabi? Pero alam nyo po, sa totoo lang, yung pagiging solid naming magpipinsan at magkakapatid, hanggang ngayon dala namin. Oh. Yun ang kagandahan. Kasi, pag kayo inilagay sa isang sitwasyon na kayo mismo makakapag-decide, hindi talaga kayo mag-iiwanan. Hindi talaga kayo mag-iiwanan. No? We are 7 in the family. Yung mga kapatid ko po, 7 kami. Kasama dun yung mga, sabihin nating, 3 panganay. Ano? Amen? Pero alam niyo po mga kaabangers, mga kapatid, hindi po namin naging issue magkakapatid. Kung ikaw ay half brother or sister or half sister, wala. Pag Wow, sinabi yun ang namin kapatid, maganda. kapatid. Mhm. At yung nga pong isa nga po naming yung pong mga kapatid namin hanggang ngayon, no? No po, alam ng wife ko 'yan, alam ni Attorney Bern 'yan. Katulad niyan, ngayong Friday, no? Sila nangungulat, Kuya Watay, kailan ang swimming natin? Kailan yung birthday? Ano mo? Wow. So, intact kayo, Intact no? po kami. Intact. Wow, Hindi talaga po, naman. napalaki po kami ng magulang namin tsaka mga lolo namin na talagang huwag kayong maghihiwa-hiwalay. Naalala ko dati, pagkakain po kami, no? Siguro ito rin, isang dapat ibalik natin. Pag po kayo kakain, kami kakain, kailangan sabay-sabay. Nung araw, ganun po. Para, hindi lang dahil sabay-sabay, pati para magkasya ulam. Tama. Kasi nga, pag may una-una, syempre, iba-iba yung kain. Ngayon, ang gagawin ng grandfather ko, halimbawa, sabihin natin, isda, o isa-isa kayo, isa-isa. Doon namin na-realize yung buhay namin na nabago. Na dati, for example, alam nyo to, pag bumili ka ng hotdog, isang kain mo, usually, ang isang tao, isang hotdog lang. Kami, minsan, 2, 3. Pero nung nabago yung buhay namin, grabe, yung hotdog, hinahati pa sa gitna yun. talagang makikita mo ano yung agawan nung araw pag bata ka pa, Diba? ano? Sabi nga ni Sister Leia, tumatakas ako para pumunta sa sayawan. Yun. Pagtulog na sila nanay. Team building din kami mga kapatid at magpipinsan. Naranasan mo ba yun, Pastor? Yung baile-baile nung araw, ano? Ayan, ang takasan nung araw. Kami, pag hindi pinayagan talagang walang ibang paraan, takas eh. Tapos, ang matindi nun, di magbabike ka para makarating ka doon. Alam ba, sa kabilang baryo. Magbabike kami. May bike kami magkakabarkada tsaka magpipinsan. Ay di alam ng lolo ko. Malalaman niya na kaya kami nakarating doon kasi may bike. Alam nyo, one time. Siyempre, hindi ka naman tatalino pa sa lolo mo, sa matatanda. Pinadlock, nakakadena lahat yung 4 na bike namin. Kapadak lahat. Ay di wala kaming bike. Etong maganda. Angkasan. Alam niyo po yung angkas? Yung angkasan kayo doon sa bike? Angkasan kami. May aso. Oh. O imagine niyo na lang nung hinabol kami ng aso. Ay, sabi ko sa iyo. Alam niyo po, yung sinasabi to palagi ni Pastor, ang bata pa lang may kasutilan na. Nasa loob pa lang daw po ng tiyan tayo, may kasutilan na talaga. Nagre-wrestling na. Ayan, tabi dito. Talon sa bintana. Oo. Sino po yun? Asan na yun? Talon sa bintana, di makahabol. Si Flor. Si Flor? Ah. Saan yun? Flor. Gumalo. Hallelujah. Ayan, gamalo. Talon sa bintana, di makahabol si Lolo, laking lola at lolo din. Team din kami, magpipinsan. Wow! O kita mo, nagamit talaga yung... Pero di ba mga kapatid, dadating ang time kasi, no, makikita natin mamaya, maia-align eh. Pero ang maganda kasi, natutunan nyo yung spirit nung bata kayo, na naranasan nyo kasi yung ganon, na imprint. Ang kailangan lang, pag habang lumalaki kayo, naia-align. Yes. Which is very, very, itinitreasure namin magpipinsan yan hanggang ngayon. Ngayon, dumating po na wala na kaming lolo't lola, ang father ko maagang namatay. Naranasan namin magpipinsan na kami talaga
parents ko, maagang nag-asawa, maagang nabuntis. Nako, nung mga anak, alam nyo, ang hirap pala yon. Ano mga kaabangers, ang hirap po pala na yung isang halos kaedad mo lang, nabuntis, tapos sa'yo magko-confide, wala ka pang kaalam-alam paano magpamilya. Imagine niyo yun, mga kapatid. Oo. Pinamatured ka na, pastor, ng maaga. Puwersado. Persado. Anong puwersa? Puwersa po ako talaga kasi bata pa lang. Even, ito po, no, hindi ko to kukwento para maawa kayo, ha. I am very proud na nangyari po sa amin to kasi natuto po talaga kami. Dumating po sa point na talagang sinabihan na kami ng aming mga grandparents na baka hindi na kami kayang paaralin. Okay? 6 kaming nag-aaral. Kaming 6 ay anak ng kanilang mga anak na parehong hiwalay. So, ang bahay po nila ay naging orphan. Ibig sabihin, yung bahay ng lolo ko, parang naging orphanage. Oh. Alam niyo po, imagine niyo po ang tulugan ng mga sundalo, yung bunkers. 'Di ba ang tulugan ng sundalo parang may mga teheras na gano'n? Pag pumasok ka, kita mo hanggang dulo. Ganun po yung naging ang ginawa ng grandfather ko, may isang kwartong malaki doon, tinanggal lahat ang gamit. Ang ginawa niya, doon lahat ng apo niyang lalaki, tapos yung babae kasiping nila. Alam niya pag merong hindi nagligpit ng hinigaan. At ang maganda doon, alam niyo yung prinsipyo ng lolo ko? Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Ayun. Kaya hindi niyo papayagan, hindi niyo kukonsintin ang isang tamad. Sa pinsan mo, sa kapatid mo. Kasi lahat kayo may palo. Ngayon, hindi eh. Napapansin ko sa mga bata, kanya-kanya. No? Yan ang dapat nating mga maibalik, mga kapatid. Ano? Ang maganda lang doon, pastor, talagang may lolo ka at lola na talagang kumupkup sa inyo. Opo. Kami po wala yan. Walang lolo at lola. Pero may lola pala ako. Eto nga eh, nung umuwi ako ng probinsya, siguro 30 years after, Wow! umuwi ako ng province. Saan po ang province niyo? Dumaguete. Ayan. Hello, mga taga Dumaguete dyan. Maayong- Shout out. Maayong hapon sa inyong tanan. Hallelujah. Bisaya pugdako, no? Ayan, talagang, nung 30 years after umuwi ako doon, aba, nakita ko may lola pala ako, pastor. At Ay, ang oo. lola ko, alam mo ba kung ilang taon na ngayon? 101-year-old. Wow, grabe. Aba, naka-receive siya nung Yung from 100,000? the government, Wow, di ba? grabe. Oo. Na-meet ko po yung lola niya. Ayun. Totoo. Na-meet ko po yung lola Alam, niya. No? talaga Kasama- palang kayang pahabain ng Panginoon, no? Ang buhay natin. Amen. 101-year-old, may gagawin pa po ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise Ayan. God. Amen, amen. Di ba? By the way, no, acknowledge lang po namin sila Pastor Dong, nandyan po, nakita natin kanina, sila Pastor Dong, no po. Tsaka Hello. yung magandang hapon po sa inyo, Pastor Dong, no po. Jonaline. Yan. Vienny Ciao. La Chica, magandang hapon din po sa inyo. Welcome po sa Daily Life Sharing. Hallelujah. Ninyalga. Wow. Wait ko po yan. Exciting po yan. Ano kaya yan? Ayan, yung pamangkin ni Leia, si Dayan, hindi pala ito. Kate Pinili. Si ano pala Sabi yan? ni- Sorry. Hello, Miss Pinili. Rakuya. Sabi ni Kuya Jovencio Aguilar, tinutulak po yung kotse hanggang kanto. Tama yan, para hindi marinig pag pinistart. Ay, ang sarap naman yan. May kotse na siya. Well, alam ko ang tatay niya military. Hindi siya Oh, grabe ang ayun, disiplina bless na niya. bless. Oo, grabe disiplina. Merong mga bata talaga na, yung iba, walang, maluwag magulang. Sa case po kasi ni Kuya Jovencio, grabe. Oo. Talagang Nahigpitan siya. Next tandem, ayan. Sabi po ni Sister Jonaline Nilyalga, classmate ko yan ng high school. Wow! Ayan ang magpapatotoo sa buhay mo. Dahil Huwag na huwag yung tatanungin. kaklase mo siya. I-share mo nga yan, Jonaline. Ha? Kung gaano, alam mo, nakikita ko kasi sa itsura mo, Pastor Walter, Dindo Fernando. Wow! Praise God. Talagang very cool. Parang ang sarap-sarap magsalita. Alam mo yun? Nakaka-bless, di ba? Jonaline, classmate tayo, di ba? Sabi ni Sister Jonaline. Maraming crush and MU ba? Next time, ano sabi ni Sister Jonaline? Next time, next tandem, something? Oo, yeah. Si Sister Leia daw. Oo. Ang aking best friend. Yun! Ayan. Praise God. Praise God, praise God. Aha. Booking na yan si Pastor.
Well, lumambuhay na po ito mga kapatid. Oo, Lumambuhay na. nire-refresh lang natin kung ano ang naging buhay ni Pastor Walter, no? Bago siya naging pastor naman ngayon, no? Wow, talagang... Naalala ko nung in-interview ako ni Pastora. Hindi ko po alam kung sa interview ba yon o sa isang training na naka-zoom po tayong lahat. Sabi ni Pastora May, Sister Jonalyn, ayan, sige, kayong magkaklase, dito kayo nagkita sa DLS, sa ganun, sa ganyan. Anong masasabi mo sa kaklase mo? Sabi ni Sister Jonalyn, ay naku, Pastora, papasalamat mo ako sa Diyos, pastor na yan. Aba, talagang may hidden doon ah. Ano kaya yung hidden na yon, Jonalyn? Ha? Ano ba to, matinik? Hindi ko alam kung tatawa ako o tatahimik ako eh. Matinik. Pero salamat sa Diyos, no? Salamat sa Diyos. No, Amen. classmate, pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Talaga naman, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Aha. No? Salamat sa Diyos. So yun po, si Sir Angie, ang naging buhay po namin, pagbabalikan mo, para bang, alam mo yung parang, mahirap siya, pero salamat Diyos kasi tumigas kami. I mean, tumibay kami. Tumibay kami. Kasi alam niyo po, at the age of 14 and 15, ewan ko, ano. Pero ang mga saksi dito, syempre, yung mga malalapit kong kaibigan dyan sa Santa Cruz, yung sa GK7, ano. Dati, yung GK7, nung kami bata, ang pangalan ng GK7, alam niyo po kung ano? GK7. Gin, Calamansi, 7-Up. Oh, ano yun? Paalala lang po, ito yung lumang buhay na. Pero nung kami gagraduate na ng college at yung iba sa amin may asawa na, sabi namin, parang nakakaya sa mga anak natin. Pag nakarinig nila na ang grupo natin, Gin, Calamansi, 7-Up. Oh, yun ang uso nung araw. Opo, binago namin. Great DG. Great Knights of 7. Ano naman yun? Great Knights. Yung Knights, mga valiant warrior ang Knights, di ba? Wow. Great Knights of 7. Kaya yung mga t-shirt, kaya ngayon may mga sando kami, mga t-shirt kami, nakalagay GK7. Great Knights of 7. Yung nagbago na. Wow. Praise God. Sa hindi po talaga nakakaalam ano, sa buhay ni Pastor Walter, siya po yung nag-college sa, tama po ba, UP? PUP po. Santa Mesa. PUP, Santa Mesa. Kung siya PUP, kami po UP. Talaga. Tuloy ko lang po yung ano. At the age of 14, 15 years old, I was forced to drive tricycle. Nag-tricycle driver po ako every Friday, Saturday ng gabi. Para meron kaming pandagdag sa baon namin. So sa probinsya, uubra yun. Dahil sa probinsya, pag gabi, wala ng pulis. Kaya po gabi ako nagbibiyahe, mga kaabangers. Why? Wala po ako lisensya. Oh. At the age of 15, hindi ka naman pwedeng kumuha dati ng lisensya. Pwede pa ng ganun nung araw, no? Kasi dati, alam niyo po, sa probinsya, noong time na yon, pag gabi po, talagang as in, tahimik na. Pagdating na 7, 8 o'clock, pag nakita ka nga naglalakad ng 8:30, papagalitan ka na matanda eh. Uy, gabi na, umuwi ka na. Ganon. So, ako po, ang nangyayari po sa akin noon, tsaka yung best friend ko, kaya lang yung best friend ko na yun ay maagang kinuha ni Lord. Ano po? Ay kasama sa mga ano ang tag dyan? Kapusukan na binaril yung yung pinsan, yung aking best friend na yun, binaril, patay. 32 years old. Ano po? Kaya ako, alam niyo po, yung aking buhay, mga kapatid, mga kaabangers, ano po siya talaga? Biyaya na lang talaga ito ng Panginoon. Amen. Kung bakit po buhay pa. Bata pa lang, sipin nyo case ka na ng high blood. Sabi ng doktor sa akin, swerte na umabot ka ng 30. 50 na po ako ngayon. 51. Kuya, birthday mo kahapon. Celebrate po namin. Lahat naman dyan, i-greet si Pastor Walter ng happy birthday. Praise God. Amen, di po ba? Pero Pastor, dumating na po ba talaga sa buhay niyo yung, dumating kayo dun sa end point na akala mo parang mamamatay ka na din? Maraming beses na po. Maraming beses. Opo. Paki-share po. Una, sa edad po ng 16, hindi pala, 14 years old, actually 12, nung nagkahiwalay po ang mother and father ko, wala na po nakatira sa bahay namin eh. So ang naiwan sa bahay, kaming mga anak. Ano po? Bungalow ang bahay namin, maganda bahay namin. So mga kapatid ko, kinuha kasi kalapit bahay lang naman ng mga lolo ko, kinuha yung mga kapatid ko. Ako po yung lilipat lang ako kay lolo para kumain. Ako yung naiiwan sa bahay namin. At alam niyo po, doon sa bahay namin, nandun lahat yung mga koleksyon ng tatay ko. Puro alak yun. So, bata pa lang talaga, natuto na ako mag-inom. I know. Grabe. Pag hindi ko kayang isipin yung problema, miinom po ako. Hanggang sa nakita ko na nandun yung scape ng buhay ko. So, one time,
kami po'y nag-inom na po. Hindi ako kumain ng tanghalian, nag-inom ako. Alam niyo, masama pala. In short, nagkaroon ako ng parang spasm sa tiyan. Acid. Reflux, Hospital po ako na hospital. Alam niyo po, hindi ko na kaya maglakad. Hindi ko na kaya maglakad. Talagang, na ako, binubuhat na ako. At pag pala ikaw ay ganon, so sobrang alcohol sa katawan, hindi na ako makahinga. Ewan ko, no, yung kapatid ko, yung shout out sa aking kapatid, na pangalawa sa akin, si Professor Willie, na malapit na mag-PhD, malapit pang matapos ang doctorate. Oo. May isa na ring libro yan. Oo. Yung aking pangatlo, yung pong aming kapwa pastor ko rin, si Pastor Wilson, may 4 na po siyang book. Opo. Sabi ko sa kanya, Tol, talagang tanda-tanda ako, Tol. Hirap na ako. Sabi ko daw ganun. Sabi ko daw sa sakit, kanya. sa pain. Hirap na ako. Bahala ka na sa mga kapatid na. Sabi ko daw ganun. May pagbibili na. Umiiyak yung kapatid ko. Naalala ko, umiiyak yung kapatid ko. Tapos parang nung nakita ko umiiyak yung kapatid ko, parang ako nagising. No? Hindi ko pwedeng iwan tong kapatid ko. Yun yung nabuo sa amin. Wow. Hindi kami pwedeng mag-iwanan. So, yan po yung mga... Pero during that time ba, Pastor, yung parang, yung faith mo, nandoon na ba yun o wala pa? Wala pa po. Ang talagang po namin nun, kami po na-involved din sa mga ibang ministry. Po. At the age of grade 3, 13 years old, sumasali na kami sa mga camp. Pero syempre, alam naman natin ang isip ng bata mabilis siyang masway. Kasi nga po, bata pa. Opo. Pero ang talagang, alam niyo, ang isang puhunan talaga na nakikita ko sa buhay po namin, maaga po kami dinisiplina. Grade 5, 5 years old, alam niyo po mga kapatid, kahit Sabado, di ba usually, pag Sabado, okay kang late gumising. Yeah. Kasi Sabado walang pasok. Oo, walang pasok. Pag nandyan ang aking grandfather, may training kami pag Sabado. And I think yung ginagawa kong team building ngayon, may mga rope course. Yun ang influence sa akin ng grandfather ko. My grandfather is a retired US Army. US veteran ng grandfather ko. Kagaling naman pala. Background mo. Maglalagay yun ng mga tali. Patutulayin kami doon alas 5 ng umaga. Pababangunin kami magpipinsan. 5 years old, 6 years old, 4, 3 years old. Tawid! Patatawirin kami doon. May iyak kami doon sa lubid. No? Kasi syempre, pagka natatakot ka po kayo, di ba ang bata umiiyak eh? Tumatawid kayo sa lubid, nakatungtong ka, tapos ganun. Yun po ang training namin. Bata pa lang kami, alam na namin. Pagkatapos namin mag-practice, ikaw, magdilig ka ng halaman, ikaw magwalis ka dyan, ikaw magtupi ka doon, ikaw, lahat kami may gagawin. Opo. So, nung dumating sa point na parang naiiwan na kami, katulad noon, halimbawa, nag-aaral na kami sa college, nung high school, pwede na kaming maiwan mag-isa. Kasi at the age, ako nga po, nalaalala ko, at the age of 6 years old, nagsasaing na po ako ng kanin eh. Ngayon po, 15 na, 16 years old. Hindi, nakahanda na sa lamesa, hindi pa kakainin. Wait lang. Ibang-iba po talaga ang kabataan ngayon. Yung hirap na yung magulang na nagising ng maga, inihanda yung pagkain. At the end, wait lang. Mamaya na ako kakain. Oo, may ganon. Samantalang nung araw, katulad namin, hindi namin alam anong kakainin bukas. No? Di ba? Oo, ibang-iba. Yun talagang... dahil wala ka nga magulang na nag-aasikaso sa inyo. Kaya, bahala ka na rin anong gagawin mong paraan. Buti na lang, nung araw, sagana kami sa saging, pastor. Alam mo yung may mga puno ng saging? Oo. Aba, kahit na hindi yata saging namin, pinuputol ng kuya ko eh. Sinong kuya? Kuya Bong. Kuya Bong. Yeah. Talagang naranasan namin yun, na talagang sa gabi hindi kanin ang kinakain saging. Naranasan mo ba yun, Pastor? Opo. Nilupak ang tawag dyan. Minsan ay pa lang. Anong tawag doon sa hindi pa ganong hinog? Malibalang. Malibalang. O, share naman dyan. Sino nakaranas ng ang pagkain ay saging? Saging. Hindi kanin. At kung minsan, itlog. Ayan, pwede. Oo, kasi may rin kami, may manok. Tapos, pagka wala, yung alam mong hindi nag-abot yung budget, sasabihin ng lolo ko,
kumuha ko muna ng chicharon dyan. Alam niyo po yung chicharon na mahahabang ganon? Yeah, oo, oo. Chicharon, di ba masarap po siya sa suka? Oo, oo, nung araw, gano'n. Imagine niyo po kami, nakukontento po kami na kakain kami ng hapunan, ng ulam namin chicharon. Ayun. Ilang kami? Apo na 6, tapos yung mga lolo't lola ko. So, 8 kami lahat. Kumakain kami, talagang maririnig nyo lang. Masasama loob eh. Magsalita. Oo. Nakakatuwa kasi nung araw, meron din kami mga alagang manok. Yun nga lang, yung manok na yon, 2-story kasi yung bahay namin, yung manok andun sa ilalim. Kaya lang pala, ewan ko kung na-experience niyo yan, mga kaabangers, no? Pag napisa pala ang itlog, nagkakaroon siya ng, sa amin bunhok yun eh. Yung maliliit na insect. Basta yun, Oo, Makati. tapos umaakyat yun sa bahay. Alam mo yung tama, mga tama. kapatid ko, Hanip. ayun, ang daming kate sa katawan. Kaya naman si Kina, no, nakakatuwa yan dahil sabi niya, ano ba ito? Yung meron siyang meron siyang memory na may mga poknat. Dahil po doon sa bunhok na yon. Pero ngayon, kaabangers, si Ate Kina ay manager ng bangko. Yes, sa Abu Dhabi. Hello, sister. Kumusta ka na? Praise God. Amen. Kumusta po kay Ate Lynn, no? Lucero from Australia. Ayan, sabi po ni Sister Jonalyn Cao, hindi po halata sa inyo. Si Charon, saw-saw suka ang ulam mo, Pastor Walter. Mukha kang yayamanin. Oo nga, tama ka dyan. Si Sir Jonalyn, nakita mo naman ang kutis niya. Diba? Pang artits. Alam niyo po, yan ang mahirap sa amin po. Kasi ang hirap paniwalaan na kami naghihirap kasi ang ganda ng kutis namin. Pero sa totoo lang, kulang ang baon, ang pantalon 3 araw may susuot. Pwede na nga tumayo yung pantalon. Pero Pastor, hindi mo ba nagamit yung kapugian mo na yan para ikaw ay malibre naman? Alam mo yun, malibre sa kantin. Okay. Ang aking natutunan ay gamitin ko yung charm ko sa negosyo. I see. Ako mismo, ino-offer ko yung aking lakas nun na pwede ba ako na lang magdidilig ng sampagitahan nyo? Magdidilig ako sa sampagitahan. Mag-aalaga ako ng katulad ni Pastor, yung kalapate. Tapos bebenta namin yung kalapate. Ganyan. Diskarte. Pero naranasan ko rin po yung, alam niyo po yung, patawarin kami ng Panginoon. Meron po akong kababata na may palayan po sila. Gusto niyang bumili ng kalapati sa akin. Sabi niya sa akin, babayaran kita dun pag umani kami. Yung pala, yung aning sinasabi niya, itatakas niya yung kalahating kaban. Oh. Sabi niya sa akin, parang hindi ko kayang itakas ng kalahating kaban. Tig-kalahati tayo. Kung ilan yun, di ba? Takbo kami sa Pilapil 2. Kikita ako eh. Takbo sa Pilapil 2. Sister, hindi makilala yung sakong dala ko. Sa daming beses kong natumba sa Pilapil. Andyan yun, si Danilo, no? Danilo na anod ang apelido, no? Hindi ko makakalimutan. Hallelujah. Yan. Ayan. Ang tawag po sa batang yan ay Bitoy, ang pangalan niya, no? Kilalang kilala sa aming mga kabataan yan kasi ano yan eh. Alam niyo po yung batang laki sa trabaho. Bata pa lang talaga. Doon ka sa bukid, doon ka sa bukid. Yan yung malalakas nung araw. Malalakas. Kaya nga sabi ni Ursula Cruz, dati binibili pa ng tingi-tingi sa tindahan. Pero ngayon, isang balot na. Yung si Charon po ito, no? Oo nga, tama. Sabi ni Marjorie Cristobal, bagoong alamang ang ulam namin. Aba, sarap niyan. O, diba? Dininding ba tawag doon? No? Ilalagay mo sa, sa mga gulay. Sabi naman ni Salve, sa amin walang sudan. Alam niyo po yung sudan, ulam. Ulam. Memorize din, sister. Meron din ganon. Dinamos at kanin. O, ayan. Ayan. Ang maganda kasi dati, kung anong meron, pagtsatsagaan talaga. Ang bata marunong magtsaga. Mga kaabangers, mga magulang, Lord, ano po, turuan natin magtyaga ang mga bata sa ngayon. Yeah. Wag po natin, yung alam niyo, I-serve pag hindi lahat. kumakain, parang nanginginig ang magulang kasi ayaw ng ulam ng anak. Di ba? Tayo rin po ang may tayo rin po ang may kagagawan kung ba't ang mga anak natin, mataas ang will. Ayan. No? At yung will, mga kapatid, no po, yung will ng tao, yan po yung regalo ng Diyos sa atin eh. Yan ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin, yung ating free choice. Pero pag po ang bata, ay hindi nagabayan ng maayos at nasanay na ang bata ay sanay tumakas,
sa ng mali. Sa umpisa, nakakatawa po. Pero naranasan namin din na muntik na kami mabarangay. Hindi lang pala. Nababarangay na talaga kami. Alam niyo po yung manok? May best friend ang father ko na konsentidor. Matandang binata. Konsentidor, paborito akong inaanak. Sabi niya sa akin, "Nak, anong gusto mong regalo?" Mahilig ako sa baril. Pambili ng airgun. Binigyan ako ng pambili ng airgun. Yung ganyan, yung 45. Alam nyo, lahat ng pumasok na manok sa amin, binabanata namin magkakaibigan. Yung GK7, niluluto namin yun. Hanggang sa dumating sa point, no? Mga kapitbahay namin, nakakaaway, nagagalit sa amin, pinapabarangay kami. Suntukan sa basketball. Ay, grabe. Kung nandyan po, si Pastor Romel Flores, connected po sa atin yun eh. Oh, yeah. Si Pastor Romel Flores, alam niya po yun dahil taga-Patimbaw din po yan. Kalaban namin sila sa basketball before. Hindi natatapos ang liga na walang away. Nauubos yung ban. Alam niyo po yung ban? Yung ban, pag may penalty kayo, may violation yung team nyo, may kaltas, ang ban nun is nasa 2,500. Every time na may away o may violation, kinakaltas yung 500. Bago matapos ang liga, nag-aabono pa yung manager namin. Ibig sabihin, puro away ang ginawa namin. Mga patid, mga kaabangers, alam niyo po, masarap yung pinagkukwentuhan natin, masarap. Yeah. Pero sa dulo po ng ating pinagkukwentuhan, sabi, when we were young, we speak like a child. Yeah. Nung tayo ay umidad na, dapat po, kasabay yung pag-unlad at yung progreso ng ating pag-iisip, yung pagmamature, kasama na rin. May responsibilidad na. Meron ka ng pag-iisip na, teka lang, pag ginawa ko ba to, ano mangyayari sa akin? Kami po, maaga kaming na-expose sa ganyan. Kaming magkakapatid, kaming magpipinsan. No po? Kaya, ang ibibigay ko po sa inyo na kailangan lang talaga merong mag-guide para yung pong ang bata kasi pag nakikita niya na ay tama pala tong ginagawa ko, lumalaki ulo ng bata eh. Yeah. No? Lalo pagka may mali tas tinatawanan pa rin natin, lumalaki ang ulo nila. So ang hirap sawayin. So in short mga kapatid, yung rebelliousness na binabanggit nyo sa buhay ko, out of guidance, dahil walang nagagabay talaga. Tapos yung pagiging adventurism ng kabataan, pagiging adventurista namin na, ano kayong pakiramdam pag ginawa to? Ano kayong mangyayari pag ginawa to? Ano po? Kasama sa buhay ko po bago ako naging talagang sa leftist, basagulero din po ako. Ganon? Yan sila, yung mga kaklase po namin. Hindi nila halata yun, pero alam niyo po, katipunero din po ako nung high school. Magkakating para makipag-away. No? Magkakating para makipag-away. Praise God. Ayan, basahin naman natin, no? Sino to? Ang sabi niya, mantika at toyo. Ayan. Ang ulam nila nung araw. At sabi ni Larry Bautista, kami kape lang ulam kuna nung araw. Totoo rin po yun, no? Buti kung may Nescafe ka eh. Dati alam mo yung tutong na nagiging kape? Mga kaabangers, naranasan nyo ba yun? Yung bigas, no? Since wala nang kape, yung bigas na lang, gagawin mong kape. Susunugin yun. Diba? Sa kawali. Yes po. Pag maitim na po yung bigas, kape na siya. Yun siya yung papakuluan sa tubig. Kape na siya. Diba? Masarap din po yun. Masarap din po yun. Pero yung sinasabi mo, intentional yon. Pero hindi talaga yung nasunog talaga sa kaldero yung tutong ng yun ang ginawang kape. Tama. Diba? Kasi kabataan nung araw, wala naman masyado nagbabantay minsan ng sinaing eh. Talagang nasusunog siya. Naglalaro ng jole, naglalaro ng trumpo. Malalaman na lang nila, sunog na, amoy na ngangamoy na. Ganun sa probinsya eh. Dahil naaamoy ng kapitbahay. Diba? Naranasan mo ba, Pastor, yung kumain ka ng mais? Oo. Mais na hindi, ba yun? Hindi yung rice natin ngayon. Yung mais talaga. Hindi po. Hindi. Yun ang pagkain namin nung bata kami. Oo, sa Dumaguete. Grabe. Di ba? Mais talaga na giniling. Kaya noon, ang dream ko, sana makakain ako ng kanin na katulad ngayon. Kaya sabi ni Marge Moore Cristobal, dami ng privilege ng kabataan ngayon. Tama po kayo. Po, marami po talaga. No? Welcome po kay Ate Sheila Patricio. Amen.
Thank you po, Pastor Mark. No? Sabi po ni Sister Jonaline, ano po to? Sis Angie Campoy noong araw po, wait, uubusan po tayo ng pagkain. Walang wait, no? Oo. Hindi pwedeng wait. Kailangan ikaw una doon. Tama. Totoo yun. No? Pero bakit kaya? No? This is a call to awakening, no? Sa ating mga magulang. Tayong mga magulang mismo. No? Ayan, sabi ni Kuya Gab, chichirya with mainit na kanin. No? Naranasan din yata ni Kuya Gab yun. No? O, kita mo. Ate Sally, paborito rin po naming ulam yung chicharon na mahaba. Nabalanggit na pala ito kanina. Sabi ni Imelda, giniling na mais na puti ang aming kanin sa province ng araw. Pareho tayo, Imelda. Oo. Ang sarap nga. Kasi nung araw, pag ganun, pag giniling na mais, kailangan mo pa talaga ng ulam. Oo. Asin. Oo. Asin. Pati asin, ulam na rin. Oo. Ang maganda lang sa amin nung araw, Pastor, talagang biyaya ng Panginoon. Ang bahay namin sa probinsya, malapit sa dagat. Oo nga, nakarating. Kaya pwede kaming sumama sa amin, panahid yun eh. Yung bang ikaw yung hahatak nung net. Oo. After. Tapos bibigyan ka ng isda. Yes, oo. So after nun, meron na kaming ulam sa pang-araw-araw. Oo. So diskarte. Diskarte talaga. Kaya lang madaling araw talaga ang gising mo nun. Yeah, tama. Madaling araw. Kaya, alam niyo po, mga patid, siguro, anuhan natin, may dalawa kasing faith eh. May tiwala ang tao sa sarili niya. Pero alam natin, ako naunawaan ko to na yung palang pagtitiwala sa sarili ay kapos. Tama ka dyan, Pastor. Dadating ang panahon na yung iyong kakayanan ay masasabi mo talagang kapos. Kulang. Kulang talaga. At doon mo marirealize, ito nga po yung na-realize ko noon, talagang an audible voice sa akin tenga, ang sabi niya sa akin, may Diyos ka pa rin. Wow, praise God. Ito yung time na wala na akong Diyos. 7 years akong atheist. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Part of my being rebellious, hindi ako naniniwala sa Diyos. Kasi Kaya nga, pala. nabanggit ko kanina, nakabasa na ako ng about communism at the age of 12. From there, isipin nyo, na-contaminate ang aking isip. Na hanggang sa dumating ako sa point na mga sinulat nung magaling na author na yun. At yung author na yun, kaya ako naka-identify sa kanya, alam nyo kung bakit? Ka-birthday ko. So parang noong time na yun, siyempre, hindi ka pa naman talaga matured. Naniniwala ka pa sa mga horoscope na magka-jive kayo, pareho kayong May 5, di ba? Ano nga palang horoscope mo, Pastor? Scorpio ako Ikaw? Manunuwag talaga ako, bata pa. Taurus talaga. Taurus ka. Pero tapos na po yun, no? Tapos na po yun. Kaya, nakita ko po sa sarili ko talaga na natuto akong magrebelde dun sa binasa ko. Dun sa mga binasa ko. Naakala ko talaga, yun ang totoong guhit ng buhay ko talaga. Kaya maraming mahihirap kasi maraming mayaman na nagsasamantala ganun. Ayun, may ganun. Di ba? Merong ang mga tao sa probinsya hindi nakakapag-aral dahil sinasaklawan at inaabuso ng mga mayayaman dyan. Go. Diba? Ganun, Parang pag nagbasa ka nun, parang gusto mo nang kumapit ng patpat at manugod. No? Di ba? Grabe. So, yung pagiging rebellious ng bata kasi, pagka naiiwan siya na ang kanyang mind ay gumagalaw at nag-a-acquire ng knowledge without guidance. No po? Kaya mahalaga mga kapatid, mga kaabangers, huwag po tayo magpapadala sa trend na sinasabi nila, this is a virtual age, this is industrialization age. Tama naman, pero huwag niyo pong i-compromise yung disiplina sa bahay. Tama. Huwag niyo pong i-compromise ang disiplina sa bahay. Kasi at the end of the day, sino po ba? Ito yung sinasabi ni Pastor akala daw po ng kanyang biyanan, ang swapang niyang magpakarga ng anak. Kasi ayaw niyang papakarga yung kanyang anak. Ang rason niya kung ba't ayaw niya ipapakarga ang kanyang anak, dahil magstay kayo dito ng 1 linggo, 2 linggo, ang anak ko masasanay sa karga. Ay, hindi ko naman kayang kargahin yan. Di ba, sabi ni Pastor, naalala ko, hindi ko sinanay ang mga anak ko na yung haba daw pinapakain, lakad ng lakad, hinahabol-habol. Oo, hindi niya rin kaya yun, Pastor.
humabol sa anak. Diba? So, Oo. which is, alam nyo, yung ating pong mga, sabi nating limitation, pag nakita natin yung, sabi nating standard ng Panginoon, kaya pala may ganun. Para makita mo na ang pagdidisiplina, hindi dahil meron kang kakayanang ibigay ang isang bagay, kundi may kakayanan kang isipin na tama ang isang bagay. Hindi kakayanang isipin na kaya mong ibigay ang isang bagay, kundi kakayanan. Sabi nga niya, huwag po tayong magkulang sa grasya, sa oras. Di ba? Sabi niya, huwag ka sana magkulang ng grasya sa oras na ikaw ay nandoon sa gitna ng laban na yon. Kasi marami pong Christian. Marami po sa atin, no? Kahit Christian o non-Christian. Pag ang usapan ay faith, kinakapos. Yeah. Kinakapos Totoo po pag yan. faith. No po? Totoo po. At talagang kahit tayo'y mananampalataya na, meron po talagang testing, ano? Tama. Testing of faith. Na, katulad po sa akin, no, na minsan naiisip ko, no, naglilingkod naman ako, Lord. Ginagawa ko yung part ko, no, sa paglilingkod. Pero, bakit nararanasan ko yung mga bagay na katulad ngayon na yung asawa ko ay may Parkinson, no? Yeah. Na talagang alagain. Na, I mean, akala ko kasi tapos na yung paghihirap ko nung bata ako eh. Yeah. Di ba, Oo. Pastor? Medyo nakantanong, ano? Akala ko kasi, nakalagpas na ako, Pastor, ano, na ang ganda-ganda na ng buhay ko. Pero, alam mo, meron pa rin talaga, kasi nga, sabi nga, ang demonyo 24/7 din, ano? Kaya tayo ganun din. Kaya talagang, naranasan ko na sa gitna ng aking paglilingkod, ayan, nagkasakit ang aking asawa, yung Parkinson nga, na kailangan kong alagaan, na lagi akong, alam mo yun, maraming iniisip, ano. Pero, salamat sa Diyos kasi Amen. nga, may salita ng Panginoon na, Gumagabay. katulad nga ni Job, ano, katulad nung storya ni Job, na talagang, alam mo, nababalikan ko ng basa yun, Pastor, na talagang ang nag-usap, anghel, ang ating Panginoon, Yes. at ang demonyo, no? Na talagang, sabi, kaya lang naman naniniwala sa iyo yun kasi Pinagpapala mo. pinagpala mo, Yes, no? tama. Pinagpala mo. Alisin mo kaya sa kanya Yes. lahat yan. Oh, pinayagan. Pinayagan. Kaya nga minsan mas answered prayer pa yung... Pero yung kapahintulutan na yan, alam na ng Panginoon. Yeah, Diba? pinayagan. Amen. Pinayagan. Ay, nandyan po si Bishop Sanoy. Wow, hello! Hello po. Bishop Oh. Israel, Bishop how are Israel you? Sanoy. How are you po? No? Yeah. Welcome po, welcome. Oo. Ay, si Pastora Tess Bacos ng THC, The Hub of Christ, Indang. Ano po? No, pakasipag. At si Pastora Joy Hernandez. Ano po? Wow, ang ating top notch. Sa preaching, ano? Ang ating top notch. Hallelujah. Praise No? God. Mamaya, meron po tayo ulit. Mamaya ba? Tama, mamaya. And sa akin pong kaibigan, no? Way back from Qatar, Cesar Bukat. Amen. Hello No? po. Hello po sa inyo, Kuya Cesar. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Ayun. So, Yeah, balik si tayo doon. Weng Gonzales. Oh, wow. God bless everyone po. God bless po sa Sister Weng. Oh, balik po tayo dun sa ating pinag-uusapan. Ayun nga po. Si Job. Yeah, yung nakita ko talaga na meron palang pinapayagang mangyari, no? Sa buhay natin ng ating Panginoon. Yeah, may kapahintulutan. May kapahintulutan para pala to test talaga yung faith natin sa Kanya. Kung Yeah. sa gitna ba nito, ano ba, masishake ka, totoo naman. Pero, I mean, sa Kanya ka pa rin ba? Amen. Mga bangers, ito yung switching part, no po. Yung tanong na tama ka doon, sister, sa kanya ka pa rin ba? No? Alam niyo po, naalala ko si Job, yung sa kwento na yan. Sabi sa Job chapter 42, no po, sabi niya po doon sa Job 42 verse 2, no po? Pag hindi 22 Pero Job 42 verse 2, tama. Sabi niya doon, alam ko, Diyos, na ang lahat ay kaya mong gawin. At wala kang balakin na kayang hadlangan ng tao. Grabe. Amen. In the middle of that challenge, bukol-bukol ang katawan. Sabi po sa Biblia, tumutulo daw po, excuse po kung may mga kumakain tumutulo daw po yung lumalangis na dugo. Yeah. Grabe. Pero anong ginagawa ni Job? Sabi ni Job, umiikot daw po siya sa abo para wag langawin ang kanyang mga sugat. Hallelujah. Grabe. Oo. Ay, salamat sa Diyos. Hindi pa ako umabot doon, Pastor. Hindi lang yun. Isipin mo, akala mo may kaibigan ka.
Yung pala, yung kaibigan mo, ganun ang sasabihin sa'yo, ganun ang gagawin sa'yo. Ay, Sisisihin opo. ka pa. Opo. At ano pa? Yung isang part na nakakaano doon. Anong sabi ng asawa ni Job? Yun, sumpain, ano? Grabe, sabi ng asawa ni Job, bakit hindi mo sumpain ang Diyos mo at tapos mamatay ka na? Grabe! Ha? Pero alam niyo po, ang gustong ipakita ng Panginoon doon, huwag po natin tingnan kasi tao po eh. Tao ang asawa ni Job ay tao na talagang naranasan niya ring mawala ng anak katulad ng kanyang asawa. Di po ba? Kabuhayan, pati Nawala kabuhayan. ang anak nila, yung anim, nawala ang kabuhayan nila. Parang 6,000 sheep, 6,000 oxen, nasira ang bahay, di po ba? So, kumbaga, nandun sila sa devastating stage ng buhay nila. Pero, may taong hindi magiging stable katulad ng asawa niya. May mga kaibigan siya na Nanghihina. na nanghihina. Pero ang ibinigay kay Job na grasya, ito yung pinag-usap natin kanina, na kapag nandun ka sa gitna ng laban, huwag sana magkulang ang grasya. Yun. Opo. No? Talagang idiniklara pa rin ni Job, Panginoon. Yeah. No? Alam ko, ang lahat ay kaya mong gawin. Job 42 verse 2. Yes. At wala kang balakin na kayang hadlangan ng sino man. Yes. Andun talaga yung pagtitiwala niya. Pagtitiwala niya. Yung katapatan ng Diyos sa Grabe. buhay niya. Amen. Pinananangan niya yun, no? Amen. Pinanghawakan niya talaga yun. At totoo talaga, no? Totoo. Na talagang pagkatapos noon talagang dinoble pa ng Yes, Panginoon yung oo. biyaya sa kanya, no? Ibinalik yung binigyan siya ng bagong anak, di ba? Amen. Mas magaganda daw doon sa mga unang anak. Tama? Praise God. Ibinalik yung Yaman. mga alagang hayop, doble. Kung yung nawala, 6,000, ginawang Yeah. 12,000. Mm-mm. So, ganun po yan po ang bunga ng faith, Yeah. mga kapatid. No? Huwag kang ma-shake, no? Yeah. Darating, actually, hindi lang naman sa personal na buhay natin yan. Pwede sa kaibigan. Pwede sa mga churches, pastor, di ba? May shaking din dyan eh. Kaya ito, sabi ni Sister Jonalyn, biglang naging easy, peasy lemon, squeezy ang situation natin nung balikan ni Pastor Walter ang pinagdaanan ni Job. Compare nga naman kay Job, grabe po. Oo. Alam niyo pa mga patid, lahat naman tayo may pagdadaanan eh. Kaya Yeah. nga po, ang kamay, miski ang ating mga daliri, wala pong pantay-pantay. Hindi pantay. Amen? Mhm. So meron ka talagang ibinigay sa'yo. Sabi nga po, yung binigyan ng mas malaking pagpapala, mas malaki ang expectation ng Panginoon. Yes, Tama totoo ba? po yun. The more na Binibless ka. talagang alam din ng Panginoon paano mo yan gagamitin di ba? Tama. So, kapag ikaw ay wala doon sa salita ng Panginoon, kung paano mo gagastusin, kung paano mo i-consume ang mga blessings na natanggap mo, dyan, that will spell the difference. Kung ikaw ba ay steward talaga ng Panginoon o katiwala. Yes, kasi katiwala lang talaga tayo Amen. ng Panginoon, no? Kung anong meron tayo, Amen. katiwala lang po talaga tayo. Tama. No? Tayo, kasi alam niyo po, God gave us stewardship, not ownership. Oh. Kailangan maging malalim po sa atin yan. No po? Kaya nga po sabi ng Deuteronomy 8:18, di po ba? Binanggit na natin to before. No? I, your Lord, gave you the power to produce wealth. Ako na iyong Panginoon. Ako si Yahweh na iyong Panginoon. Ako ang nagbibigay sa iyo, no, ng kakayanan upang ikaw ay yumaman. Ito, pakinggan niyo po yung kasunod. Bakit ka pinagpapala ng Diyos? Bakit binibigyan ng reward ang paghihirap natin? Sabi, ito'y ginagawa ng Diyos upang tupadin ng Panginoon ang mga pangako sa ating mga ninuno. Ulitin ko sa ating mga ninuno. Dahil may mga ninuno tayo na naging Tapat. may mga ninuno tayong naglingkod. Sila Abraham, Yes. Isaac, 'di ba? It's katulad ni Noah. Ayun, isa pa yun. Yung anak ko, blessed na blessed din ako kay Noah. Di ba? Isipin mo yung faith niya naniwala siya sa mga bagay na hindi nakikita, no? Yes. Na pinagawa ka ng arka. Grabe yun. Pero andun sa puso niya ang sumunod. Amen. No? At yung pagsunod niya, hindi siya seasonal. It took him around, sabi sa Bible, 80 to 100 years. Ayan, So, oo. Isang siglo, sister, na siya'y consistent na sumusunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, gusto ko pong maisip niyo po, ano po. Kasi
habang tumatagal po, alam nyo, bilang pong lingkod ng Panginoon, at ako po'y galing sa corporate world for 30 years, ano po, alam nyo, sister, lalong ibinire-reveal ng Panginoon at pinapakita ng Panginoon sa akin na yung lahat ng mga principles natin, management principle, quality management principles, it all comes from the Bible. Amen. Okay, I will cite you an instance as early as Noah's time. Nung pinagawa ng Diyos ng arka si Noah, hindi po pinabayaan ng Diyos na si Noah, sinabi ng Diyos, Noah, ikaw ay matanda na, bahala ka nang gumawa ng arka. Hindi. God gave specifics. God gave standard. Ang quality management system is all about standards. It's all about specifics. Ang sabi ng Panginoon, ganito kataas, 370 feet, 450 feet, ang lapad, ganito kalapad, ang bintana dito mo ilalagay. Hindi lang yun. Pati yung specification kung gaanong quality ng wood. You will use this such wood sa paggawa ng arka. So in short, mga kaabangers, mga kapatid, no? I want you to unite this in your mind para wag niyo pong isipin na malayo po ang sinasabi ng Biblia dun sa totoong buhay natin. Hindi po totoo yun. Okay? Kung pag-aaralan po natin ng malalim at kung tayo po ipapasok sa programa ng Panginoon, na maunawaan natin ang gusto niyang matutunan natin at para ma-develop ang ating pananampalataya. Kasi sabi sa Romans 10:17, madi-develop daw po ang ating pananampalataya kung tayo matututong makinig. Amen. Faith cometh by hearing and hearing by the word Of of God. God. Amen. Amen? Amen. At dahil nakinig po si Noah, na po, at hindi lang si Noah ang nakinig, pati ang kanyang mga anak. Sabi po sa Biblia, si Noah at ang kanyang mga anak, kasamang mga asawa ng kanilang mga anak, ay inilagay sa arka. Oh, yeah. Amen? Oo. Maliwanag na ito yung faith. Yes. No? At Now, at, faith. yes, at ang dahilan talaga doon ay upang maligtas Amen. yung I-preserve. pamilya niya. Yeah, I-preserve. i-preserve ang pamilya niya. Alam niyo po nung time ni Noah, meron na rin pong mga astrologer, meron na rin po mga engineers, meron na rin po, may science na rin po, may medicine na rin po nung time ni Noah. Hindi po totoong ano bang tawag doon? Napaka-primitive ng buhay noon, hindi po. Kasi isipin nyo, ano ang gagamitin ni Noah pansukat? Kung walang science noon, kung walang mathematics. Oo nga, Meron na no? po noon. Uri mo, ang laki ng arka na yun. Yes, 450 feet. Hallelujah. 3 football field yun. 3 football field. Sa panahon ni Noah, ano ang kanyang machine para gumawa ng ganong kalaki? Kung hindi ito guided ng Panginoon. Ng Panginoon. Yeah. At magpahanggang ngayon, mga kaabangers, I will take this opportunity. Even the mga luxury cruise, i-research nyo po. The design of the luxury cruise, yung mga bangkang malalaki o yung barkong malalaki ng mga luxury cruise, saan nila kinuha ang design ng luxury cruise? Sa Ark of Noah. And Amen. bakit? Kasi napaka-stable ng disenyo ng Ark of Noah. Praise God. Kaya alam nyo po mga kapatid, hindi po malayo hindi po hiwalay ang pagbabasa ng Biblia sa buhay natin, hindi po. Ang Biblia, ang manual ng buhay. Amen. Amen? Yes. Gusto mong ma-establish ang faith mo, go back to the basic. Go back to the basic. Go back to the Word of God. Alam niyo po, ang inyong lingkod, kami po, bakit lang po ba kami nakakatayo sa ngayon? Hindi po kami magkakaroon ng confidence tumayo kung wala rin naman po kaming konkretong testimonyang ikukwento sa inyo. Tama. Kung magbabulahan lang po tayo. Tama I mean, po. Kung magkukwentong kutsero lang po tayo. Oo. No? Sabi ko nga po sa inyo, at the age of 8, sinabihan na ako ng doktor, hanggang 30 years old ka lang, pero ngayon 50 taon na ako. Wow, 51. 21 Wow. years na akong pinagpapala ng Panginoon. Praise God. Oo. 3 beses na po akong sa sobrang kalasingan. Muntik na akong mahulog dahil sa sobrang kalasingan, nagdadrive, mabangga. Pero nangyayari po, alam nyo, hindi talaga ako nadidisgrasya. Praise God, ano? Oo po, totoo. Nakakatulog ako sa kalye sa sobrang kalasingan before. At alam nyo po, Iningatan ka ng Panginoon dahil talagang may purpose pala ang Panginoon sa buhay mo, Pastor. ay nako. Amen, di ba? Sa Saudi, sa Qatar, sa Middle East country po, bawal na makakalimutan mo ang ID. Pag ikaw ay nasita, wala ka ng ID, automatic kulong ka. Okay. One time, galing kami sa gawain. Naghatid kami ng aking pinsan. Ito po. Ito yung church na pinuntahan natin nila pastor doon sa, hindi pala Saudi, sa Qatar. Pagbalik po namin, doon lang namin na-realize, wala pala akong dalang
ID. ID. Ala. 11:30 ng gabi yun. In short, mga kapatid, alam niyo yung favor ng Panginoon? Dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Amen. Ngumiti lang kami dun sa gwardiya na Arabo. Ba, nakalagpas ka. Tal. Sabi, tal. Anong sabihin ng tal? Straight, go. Wow. Pero kung tinignan kami ng ID, pulong si Wate. Ganyan po kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Ayan, sabi nga ni Sister Jonaline, iningatan ka po ng Panginoon para kay Attorney Bernadette Carrasco. Ay! Oo nga naman, sino mag-iisip na makapag-asawa siya, no? Sabi nga ng testimony niya, wala siyang balak mag-asawa. Wala na akong balak. Pero nung nakilala niya si Attorney Burns, aba, biglang turn around siya, di ba? Alam niyo ngayon, ko yung face ni Pastor Dong. Mhm. Nung kinuwento ko sa kanya yan, sabi ko, Pastor, alam niyo, wala na akong balak mag-asawa. Balak ko na lang pumunta sa ganung lugar, sa Europe. Tapos kinuwento ko. Naku, kaya pala, alam mo yung mata niya, nung nagkukwento ko, talagang talagang Mangha. manghang-manga siya na yun na pala ang balak ko sa buhay ko. Alam mo yun, Imagine niyo kung nandun lang ako, wala akong ginagawa. Magigitara, magiinom maghapon, kasama ang aso. Compare sa buhay ko ngayon na ginawa ng Panginoon. Yeah. Di ba? Malamang hindi kita katabi ngayon. Nagpapatotoo kung paano ang faith natin talagang nilagay ng Panginoon sa mga puso natin. Ano? At mga kaabangers, alam niyo po sis, huwag po nating angkinin ang faith. Alam niyo po, yung faith, yung mismong power ng faith, inilalagay po yan sa puso natin. Amen. Tayo po nagbubukas lang. Mm-mm. Kaya tayo nalalagyan, kaya tayo nasasalinan, kaya tayo na-overcome ng Holy Spirit o tayo ay narurule ng Holy Spirit kasi binuksan mo yung puso mo. Yeah. Hindi dahil magaling ka o matalino ka. Hindi dahil, Pastor, pinagbigyan ko na ang Diyos kahapon, sumimba ako, may utang na loob pa no? May utang na loob ang Diyos sa kanya kasi nagsimba siya. Hindi po ganon, mga kapatid, mga kabangers. Yung faith, na po, nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi mo kayang gawin o imaginein. No, sabi po ni Pastor Jo, no? I believe buhay na buhay sa buhay niyo po ito ni Pastor Jason. Sabi niya, right. Capital letter, right. Amen. Kasi may mga bagay po, kung tayo ang papipiliin, mas gusto natin yung madali. Yeah. Diba? Mas gusto natin yung maginhawa sa buhay natin. Totoo. Pero dahil sinakop na po, sabi, Christ live in me. Si Kristo na po ang nabubuhay sa ating mga buhay. Kung bakit kaya mong sumunod, kaya mong gawin ito na dati hindi mo kaya magpatawad, kaya mo na magpatawad. Amen. No? Ewan ko lang kay Kuya Jobencio. Kung dati, no? Sabi dito, minsan binabagsak tayo ng Panginoon upang tayo ay iangat niya muli. Amen. Tama. Bumubuelo lang ang Diyos sa buhay natin. Yeah. No? Hindi ko lang alam kung si Kuya Jobencio ganito pa rin. Kuya Jobencio, pag ba may nag-overtake sa inyo, mainitin pa rin ang ulo mo, Kuya Jobencio. Yeah. 'Di ba sa lumang buhay natin ganun eh. At ipapakita ng Panginoon yung glory niya sa buhay mo. Amen. Praise 'Di ba? Katulad ng buhay namin magkakapatid, ano? Yes. Kung paano yung 8 kaming magkakapatid na hiwa-hiwalay. Ngayon, alam mo kung saan kami tuwan-tuwa ni attorney nung nire-reply namin? Kasi sinabi mo, buhay kaming lahat. nakita ko nga, Pastor, na bigla ka doon eh. Which is totoo po kung paano kami, kasi Buhay po ako kami din, namangha din ako, di ba? Namangha ako na, kung paanong, Magkakahiwalay sa kayo. pagkakataon na nahiwalay kami, na hindi kami nagkita, nung nagkita kami, buo pa kaming 8. No, nabuhay na buhay kami. Na talaga namang sa 8 kami, 5 doon, nakapag-abroad. Isipin niyo yun kung paano inangat Yes, ng ng Panginoon Panginoon. talaga ang buhay namin sa pamamagitan ng aming pananalig. At may isa pala talaga kaming kapatid, no, si Pastor Dong, Opo. na sobra yung pananalig sa Panginoon, no? Kaya nabago ang buhay namin, no? Amen. Yung sobra yung prayers niya sa Lord, no? At talaga namang Hallelujah. dininig. Ng Panginoon. Dininig ng Panginoon. Kaya Ang nga, galing ng declaration na yun eh. di ba? yes, kaya nga, Pastor, di ba, nung lumipat sila dito sa Parañaque, ako talaga yung una nilang inabot. Ako yung Salamat sa Diyos. Ako yung una nilang pinuntahan na... Amen. Sabi ni Ate Yogi, true. Ngayon po ay very productive po ang inyong buhay spirituality. Salamat. Glory to God po. No? Glory to God po yan, mga kapatid. No?
At kami nagpapasalamat, ako personally, sa ating mga spiritual parents, Pastor Dong and Pastor May. Amen. No? Di lang natin talaga nakikita lahat. Pero grabe yung versatility ng spiritual life nila. Grabe. They know how to treat you. As a child, alam niya kung paano niya ititreat ito, paano niya ititreat ito, paano niya kakausapin ito, paano niya pagbabawalan, paano niya higpitan tong isa. Pero lahat tayo, I believe, lahat ng nakikinig dyan, tayo pong mga anak ng ating mga spiritual parents, alam nyo kung paano tayo nabago ng Panginoon sa buhay po. Amen. Sa pamamagitan ng buhay natin mga magulang. Yes, kaya nga 'di ba yung leadership natin nag-example tayo ng rubber band, no? Oo. Kung paano stretch to be stretched. Oh, oo, kasi alam nila kung paano ka stretch. Hilahin mo na kita, anak, ha. Naaalala ko ngayon. Yan po yung topic last week. Ngayon, tanong natin si Pastora Che, tsaka si Pastora Lay. At si Pastor Ben kasama ngayon. Mamaya, ano nga bang title mamaya? Ano? Ay, may preaching kayo mamaya. Naka, makapanood nga. Sabi ni Preaching challenge po yun. Mga pastor po yun, ha? Sina-challenge pa din. Sina-challenge pa rin. Wow. Ganyan po mag-train ang ating mga spiritual parents. No complacency in the spiritual life. Kung ang kalaban 24/7 tumatrabaho, dapat tayo rin. Kaya po, lalo tayong magsipag sumali dito sa intercession sa 24/7. Mga ka-abangers, mga ka-DLS, no? For your information po, And this is all for the glory of the Lord. At kung balak nyo po, na mag-enhance ang inyong pong spiritual life, sama po kayo sa prayer life, Ang The Hub of Christ ay 24/7, meron po tayong intercession. Nagpe-pray po ang mga miyembro natin, mga connected churches natin, fellow pastors sa ibang churches, kasama po natin sa nananalangin. Ito po yung katunayan, mga kapatid. Wala na pong tag. Wala na pong tag ng simbahan. Wala na pong ako, hindi po. Purpose-driven po. Pinagpe-pray natin ang lahat ng ating pong mga kapatid at mga kapatid natin sa ibang bansa ay gamitin ng mainam ng ating Panginoon. Amen. Nag-intercede po talaga, Opo. Dahil sabi nga dun, saan ba yun, Pastor? Sa Daniel, na talagang sa himpapawid, may nag-hold din, no? Yeah. Para harangan yung ating mga prayers. Yes. Pero, Oo. since corporate prayers po ito, sama-sama po tayong mananalangin. Praise God. 24 hours po yan. Amen. Amen. Ayan. Sabi Grabe. nga ni Sister Jonalyn, nasa Zoom po ba yung preaching challenge na yan? Naku, lalo kayong kakabahan. Nasa Zoom nga ba? Wala po. Closed group po. ng Zoom, Closed opo. group. Puro pastor ang nandyan po at saka yung pong mga leaders. Ayun. Pero, ayan, i-expand po. Maghanda po tayong lahat kasi i-expand po yan. Pag natapos na po sa mga leaders, yung pong mga potential leaders ang kasunod na po. Hayaan mo, Sister Jonalyn, sasabihin ko sa'yo, sino ang nanalo? Amen. Sino ang nanalo? Iba-ibang churches po yan. Yes. Kaya masaya. Alam niyo po, yun ang isang masaya po sa ginagawa po natin ngayon. Mm-mm. Kung nung araw po, very very exclusive ang mga churches. Para po bang natetreten tayo pag tayo pinapasala ng ibang church? Alam niyo po, ito ang isang biyaya ng ating simbahan, ng ating Amen. iglesia. Pag tayo po iniimbitahan, hindi po sila natetreten sa atin. Ito po. Ngayon nga po, sabi ko nga po sa inyo, ngayong May 17 to 18, sa Bacoor po tayo magkakandak ng BBLT, Building Bridges Leadership Training. Grabe, ang blessing na ginawa po ng ating pong mga co-networks doon, mga co-fellowship, yung mga, sabi natin mga brethren in Christ. Yung BCTO, yung Bacoor City Transformation Office, thank you so much sa leadership po ni Pastor Phil De Patillo. Wow, amen. Sa CBMA, sa CBMA, sa leadership po ni Pastor Sam. Grabe yung ginagawa ng Panginoon. Binubuksan po talaga yung puso ng bawat lingkod niya. Yes. Na, hindi na po ito usapan ng church, hindi po. Usapan na po ito ng kingdom advancement. Advancement. Ng ating Panginoon. Wow. Ganyan po ngayon ginagamit, mga kapatid. Sumama po kayo. Sumama po kayo. Yan po yung trend na dapat yung samahan. Amen. Hindi Praise trend God. ng world na po papaiyakin lang kayo sa telenovela. Ito talagang totoong buhay, no? Yes. Real talk nga eh. Amen. Oh. Praise God. Sabi nga ni Pastor Joe, hayaan mo, makakasali ka din. 7 minutes preaching.
Tama po kayo niyan, Pastor Jo. Exciting yan, Pastora Jo. Tama, oo. Praise God, praise Sabi God. naman ni Samuel, Brother Samuel, challenger and contender. Wow. Sali ka ba dyan, bro? Welcome po natin. Oo. Welcome, Brother Isagani Greg Inso. No po, kakatuwa tong kapatid natin na to. Wow, Okay, welcome po. Na-sharean ko to sa Baguio, sa DNR. Gwardiya siya doon. Doon sa tinigilan namin nila, Pastor Dong. Wow. Ngayon, siya ay nasa Japan na. Pinagpala ka na, kapatid. Hello! Nagtatrabaho na Hello, sa Japan! Wow. Nakakarating tayo dyan. Mukhang may trend ngayon ng Japan. Oo nga. Diba? Ano kaya yun? May trend ng Japan ngayon. Oo, kahapon kasi talagang May bisita kami may bisita Grabe. taga Japan, ano? Talagang nag-aantay din siya, no? Aha. Praise God. Praise God. Praise Oo, God. may gagawin si Lord. Sabi ni Kuya Gab, gata at asin. Ako, Bicolano talaga tong batang to. Wala ba sili dyan? Meron. Kasama po sili. Ay, nako. So, yan po mga kapatid, ano po? Yung buhay ng mga, sabihin natin, heroes of faith. Mhm. Nako. Oo. Great men. Sige po. Lalo na po yung yung faith ni Sadrach, Shadrach, and Abednego. Meshach at Abednego. Oo, yan. Oo, 'di ba? Talagang ang sabi, isumpa mo yung anong sabi, yung rebulto, no? About Oo. rebulto 'yun eh. Opo. Oo. Kasi, nung time na to, okay, trivia. 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 Ayan. Ang una, recorded, the earliest prime minister of the world ay si Daniel. Siyang earliest prime minister. No po? Amen. Ngayon may kaibigan sila. Sila ay coming from Jerusalem. Di po ba? Nung inatake ang Jerusalem, kinuha yung mga bata. Yung mga matitipuno na pwedeng i-train. Sabi Yun. ni Bukadnezar, dalhin mo yung mga yan, iti-train natin sa Babylonia. Mhm. Okay? Ngayon, dumating sa point na talagang ganito po ang mangyayari mga kabangers, mga ka-DLS, lalo yung mga kabataang nakikinig. Sa umpisa, pag ikaw ay may pananampalataya na, ikay nakakilala na sa Panginoon, sa umpisa, kaya mo mag-compromise. Pero dadating ang punto, may crossroad. You need to choose. Kailangan mong mamili. At dumating po sa crossroad ang magkakaibigang ito. Si Meshach, Shadrach, and Abednego. Abednego. Tapos ano nangyari po, sis? Yun na nga po, ang sabi nung hari, no? Nga po. Na sambahin mo, no? Yes. Ang rebultong ito, no? Kaso, ayaw. No. Oo, grabe yung makikita mo, grabe yung pananalig nila sa Panginoon. Pwede ko pong basahin yung verse. Sige po, Eksakto. okay po. Sabi po mga kabanger, sabi po sa Daniel 3:15. No po, Daniel 3:15. Now, if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery, and the dulcimer, and all kinds of music. Pag daw po narinig nyo ang trompeta, ang mga music, sabi, lahat kayo, ye fell down and worship the image which I made. Grabe. Yung ipinagawa ni Nebuchadnezzar, sabi, sambahin nyo yung image na yan. Yeah. Pero ano sabi? Tingnan nyo po tingnan nyo. Well, sabi niya, but if ye worship not, kung kayo ay hindi sasamba, ye shall be cast the same hour. Ganung oras din, in the midst of the burning fiery furnace. Yeah. At sabi mo nga kanina, 7 beses Pinainit pinainit. ng 7 And beses. who is that God? Sabi, who is that God that shall deliver you out of my hands? Sinong Diyos yan? Sabi sa verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Alam niyo po, yun yung boldness. Yeah. Yun yung steadfast faith. Ano po? Dahil hari ang kausap nila, pero diniklara ng mga taong to, ng magkakaibigang mananampalatayang to, no? Hindi na po kami magiging ganun kaingat sa pagsagot. Dahil kailangan nilang sabihin yung katotohanan. Sabi, if it be so, kung inyo pong ikakaloob sa amin, our God whom we serve is able to deliver us. Kung ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay ililigtas kami from the burning furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Kahit hindi, sabi, siya pa rin ang Diyos namin. Amen! Grabe, di ba? Sabi sa 18, but if not, sabi sa 18, but if not, sabi ng tatlo, be it known unto thee, O King. Malaman mo po, aking hari,
that we will not serve thy gods. Hindi namin pagsisilbihan ang rebultong pinagawa mo, yung Diyos-Diyosan na ginawa mong yan. Nor worship the golden image which thou hast set up. Wow, grabe talaga yung pagtitiwala nila. Mga kabataan, rise up. No? Amen. Rise up. No? Amen. And yan yung isang nangyayari sa ating church. Salamat sa Diyos. Ano po? Ang kabataan po sa ating church, ang mga young adult, ang youth, ay talaga pong trailblazing. Nag-a-accelerate po sila. No? Kailangan lang po talaga may mag-initiate eh. Huwag tayong magsawang abutin ang mga kabataan ito. No? Huwag tayong tumigil dahil alam nating matigas ang ulo, no. Huwag tayong tumigil dahil hindi sila nakikinig, no. Amen. Huwag tayong tumigil dahil alam na natin ilang beses na natin silang inimbitahan. No. Paano kaya kung tumigil ang Diyos sa'yo? Ayun. Yun ang masaklap. No? Sabi nga sa Daniel 3:22, Pastor. Yung himala ng Panginoon. Amen. Sige po. Ayan. Daniel 3:22. Oo. Dahil sa init. Saan basahin natin, Miss Rhea? Takandali ha. Ayan. Daniel 3:22. Yan, dali lang po ha. Basahin po natin. Grabe. Dahil sa init. Yung nagdala sa kanila ang nasunog. Oo, tama. Grabe yun, di ba? Lumapit siya eh. Wala. Ipakita mo dyan. Ayan. 3:22. Sige po, Amen. Pastor, basa. Sabi po sa Daniel 3:22. Ano ba, New King James? Amen. Sabi po dito sa Daniel 3:22. Therefore, therefore because the king's command was urgent and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire killed those men who took up grabe. Shadrach, Meshach, and Abednego. Grabe, mga kapatid. Pero tingnan nyo po, yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa tatlong kabataan na yan na nanindigan sa pananampalataya. Yeah. Ang tawag nga po natin dyan is steadfast faith. Ano po? Steadfast faith. Hindi kayang ugain. Yes. Sa gitna, no? Sa gitna ng apoy. Apoy, sa gitna ng kagipitan. Yes. Sa kagitna ng harassment. Yeah. Hindi po sila nagpauga. Yes. Amen? Sabi nga sa Daniel 3:24. Opo. Ayan. Then King Nebuchadnezzar was astonished. Namangha daw po. Namangha daw po si King Nebuchadnezzar, and he rose in his haste and spoke. Look, he answered, I see 4 men loose. Ilan yung nilagay sa loob? Tatlo lang. Tatlo lang. Oo. I see 4 men loose. Sabi sa sa 24. Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? Hallelujah. They answered and said to the king, True, O king. Look, he answered, I see 4 men loose. Ibig sabihin, nandun daw sa loob, naglalakad, Andun nagsasayaw. ang Panginoon. Ano? Walking in the midst of the fire. Naglalakad daw po sila. Oo, hindi nasusunog yun, ha? Hindi nasusunog. Oo, nakadamit sila, Pastor. Amen. Tama. Nakadamit. Isipin mo, dapat yun, di ba? Yung damit ang unang masunog. Pero, Sabi ng Biblia, wow, grabe. they are not hurt. Yeah. Hindi sila Kahit nasaktan. buhok. Amen. Hindi daw nasunog ang kanilang buhok, ang kanilang suot hindi rin nasunog. Amen. And the form of the fourth is like the Son of God. Wow! Hallelujah. Praise Praise God. God. Hallelujah Amen. talaga. At ramdam na ramdam ko yan, Pastor, sa buhay namin, na talagang Amen. alam ko na sinamahan kami ng Panginoon. No? Amen. Totoo. No? Yung turn around talaga, grabe. May tanong ako. Hinga ka muna. Okay. Ano kaya yun? Kaya ako uminom kagad eh. Hindi kasi, every time na nakikita ko si Ninong Mel dito sa church, talagang hinahalikan ko yun eh. What have you learned dyan sa ganyang experience nyo ni Ninong Mel? Na talagang tayo ay manangan pa rin. Manangan pa rin tayo sa ating faith, sa ating Panginoon. Dahil yung pagkakataon na ganyan, all the more nalalapit ka sa Kanya. Amen. All the more naluluhod ka sa Kanya. Amen. At magpapasalamat ka. Dahil bakit? Aba, nung pandemic, ang daming namatay, di ba? Yeah. Pero, bakit tayo buhay pa? Yes. Di ba? He's Bakit fair. ang asawa ko alam niyo po ba na confine 'yon na nagkaroon din siya ng yung COVID. Pero mga ang doktor, bakit siya naligtas? Sa kalagayan niya na Ang lakas 'yun. niya. Malakas. Sa kalagayan niya na 'yun. Yeah. Ano po, may ano nga yung niya? Alzheimer na? Parkinson. May Yeah. Parkinson's. No?
may Parkinson, si Ninang. Grabe. Oo. Pero yun, no? Lahat tayo tinuturuan ng Panginoon in the midst of our challenges. Sabi nga po sa Romans 5, no po, sabi sa Romans 5 verses Romans 5 verses 3 to 5. Hallelujah. Sabi ng iyong wifey. Ang aking mahal, no? Ang bigat naman ng tanong. Ano? Hinay-hinay ka naman, Han, kay Ninang Angie. Well, pinalakas na to't hininog na ng Panginoon. I Amen. believe, no? In the mighty name of Jesus Praise Christ. God. Talaga naman. Sa Totoo yun. pinagdaanan nila ng bata mula nang silang magkakapatid, grabe. Oo. Buhay na patotoo. Hanggang sa asawa, anak. Wow, talaga naman. Ibig sabihin, meron pang high, mas mataas na po. Pero Sabi yun, po, pero basahin yun nga, natin. wala pa rin katulad si Job. No? Aha. Ay, Diyos ko. Amen. Oo. Sabi po sa Romans 5:3 to 5, no, basahin po natin. And not only that, but we also glory in Ben. hindi lang daw po sa mga normal na bagay o sa mga kasiyasiyang bagay. Dapat matuto rin tayong magkaroon ng kagalakan doon sa mga bagay na tayo po ay sinusubok. Yun. Di ba? Kaya pala nakakangiti ka pa din. Ay, opo. Hallelujah. Praise God. Nakakangiti pa rin ako. Ano? Amen. Lahat tayo. Amen. Iba po kasi yung katatagan at confidence coming from the Lord. Amen. Ano Totoo po? po yun. At we encourage you all na nandyan po sa ito pong mga nanonood. We encourage you all po sa nangyayari po na in the midst of challenges, opportunity to know God more. Opportunity to test your faith. Yes. Opportunity to have that steadfast faith in the midst of all challenges. Sabi po Amen. dito, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance. Amen. Pagsisiksa. Yun. And perseverance, character. Pag Character. daw po tayo'y pumayag na iproseso ng Panginoon na ikaw ay merong pagtsatsaga, hindi mo na mamalayan, nabubuo ang iyong karakter. Amen. And that character becomes your stature. Paano ang hope mo, ang iyong pananaw sa buhay, hindi ka basta nauuga. Kapag meron ka ng karakter, sabi kasunod, hope. Now hope, yan daw pong pinananampalatayan ng nating hope, does not disappoint us because the love of God has been poured out in our hearts. Ano sabi? Ibinuhos. Winuhos na. Hindi sinabi, winisik, ipinatak. Hindi. Ang sabi, ibinuhos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. No? And sabi diyan, kaya nga po, pakibalik nga po. Ayan. Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Amen. Amen. Talagang grabe. Kaya po mga kaabangers, no po, isabay nyo na po sa pagkabasa natin na ito, yung John 14:26, na ang banal na spirito talaga ang nagtuturo sa atin. Amen. Ang banal na spirito ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Kaya kailangan magkaroon po tayo ng communion with the Holy Spirit. Amen. Amen? Sabi po sa John 14:26, that I will give you a comforter which is the Holy Ghost. Amen. And the Holy Ghost shall teach you all things. Ituturo daw po sa atin. Yes, totoo po yun. Naniniwala po ako dyan. Amen. Alam mo kung tayo lang kapos eh. Kapos. Baka Kapos po. baka itong mga pinag-uusapan natin ay natapos tayo ng maaga. Ano? Pero dahil sinamahan Amen. tayo ng banal na espiritu, Amen. alam natin Glory na siya. to God. Yes, siya ang Glory to nagpapaalala, no? Nagpapaalala ng Lahat ng natutunan natin. Yes, Praise God. oo. Praise God talaga. Hallelujah. Kaya sabi nga ni Attorney Burns, ano yung sabi ni Attorney Burns? Ayan, Ninang Angie, grabe mga pinagdadaanan mo talaga sa pamilya mo. Mula sa asawa, anak, negosyo, hindi lang halata. Kita nyo naman, fresh na pa rin. Kasi po, may malaking plano talaga si Lord sa buhay mo. Huwag mo na lang daw takbuhan! Amen! Wag nang tatakbuhan! Kaya nga, attorney, nandirito ako ngayon. Yun, amen. Diba? Praise God. Amen, At amen. anong sabi ni Sherwella, ni Samuel? Sam. Anong sabi niya? Sis Angie, did you ever ask God why it's happening or blame Him? Yan. Sana naranasan mo. Alam mo, Brother Samuel,
Kaya nga gusto kong binabalikan yung Job. Mm. Kasi sa mga dinaanan niya at dinaanan ko, abay, ano ba? Kapranggot lang. Kapiranggot lang pala. Kakurot lang, kakurot. Yes, yung question natin sa buhay natin, Lord, Amen. bakit ganito? Bakit may sakit siya? Bakit naglilingkod naman ako sa'yo? Bakit ang aking mga anak? Ganun ang mga nangyayari. Amen. Pero kung, kaya nga, tama yung sinabi mo, Pastor, ano, balik tayo sa salita ng Panginoon. Balik lang po tayo. Balik kasi ito talaga ang buhay natin eh. Yeah, that's Dito the ka manual of talaga, life. ito yung pamphlet po talaga ng buhay. Na dito po talaga nakasulat, no, yung mga pinagdadaanan natin. Amen. Balikan lang natin siya. So alam natin na pag nabasa natin siya, gumagaan. Yes. Amen. Gumagaan. Tama. Lumalakas ka. Lumalakas ka. 'Di ba? Salamat sa Diyos talaga dahil Pinapalakas tayo alam ng ko Panginoon. siya talaga yung nagpapalakas sa akin. Amen. 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 Sa aking paglilingkod. Salamat sa Diyos. Amen. Alam niyo, napubuhayan ako sa inyo talaga. Salamat sa Hallelujah. Diyos. Grabe itong mga to. Wala nang Uy, wala, babasahin ko. Ako wala naman. nang takbo. Inom ka muna, inom. Ako muna babasa. Salamat. Si Ate Rose, nandiyan po si Ate Rose. Babasahin ko po yung kay Ate Rose. Uy, by the way, si Ate Rose po ang nag-lead ng worship namin kagabi. Wow, praise God. 10 to 12, siya po kumanta dyan. Kasama mo ang Diyos, Ate. If God is with you, who can be against you? Wow, grabe ha. Grabe. Yan. Si Pastora May, sabi ni Pastora May, yes na yes po. Kaya nandyan na si Ate Angie Campoy ngayon. Dahil finally, sinabi na niya kay Lord, sige na nga po, Lord, maglilingkod na. Yes, alam niyo po ba? Totoo po yan. May himala ang Panginoon nung Sunday. Alam niyo, tinatanong ko nagpipray ako, no? Na, Salamat po, Pastor. kasi yung puso ko talaga, gusto ko maglingkod. Kaya parang nahihinaan ako minsan. Kasi sabi ko, Lord, saan mo ba ako gagamitin? Oo. Saan mo ba ako gagamitin? Tapos may na-meet po ako, no? Alam niyo, sa bazaar lang yun eh. Na-meet ko siya from California. Galing pala siyang California. Okay. Tapos, sabi ko, gusto ko siyang i-invite sa church. Kasi siya, cancer, survivor. Wow. Sabi niya, alam niyo, walang kagatol-gatol. Sabi niya, yes, sige, sama ako. Alam niyo, last Sunday, nasama ko talaga Oo nga, siya. nandito na siya. Wow! Ano yun? Grabe, no? Talaga naman. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Puso. Talagang gagamitin mo ako. Puso sa kaluluwa. Yun kasi yung unang palatandaan Amen. sis, na talagang ang Holy Spirit ay nasa iyo. Palagi kanyang ikaklamor. Magkakaroon ka talaga ng desire and burden to reach out for these souls. Yeah, totoo. Yun po talaga yung heart ko. Amen. Na Praise gamitin God. niya ako sa ganon. Wow. At salamat sa Diyos, no? Dahil nung hinatid ko siya, ito pa isang himala, hinatid ko siya sa bahay, andun yung manugang niya. Talagang, ganun din, cancer rin siya. At saka andun yung anak niya. At yung pamangkin niya. At sabi niya agad, alam niyo, sumama kayo sa akin sa linggo. At ang saya-saya doon, sumasayaw. Talagang sumasayaw siya habang kinukwento niya nung Wow. hinatid ko siya. Amen, Talagang amen. sabi ko, wow, talagang sumasayaw siya. General po kasi yun eh. Oo. Talagang sumasayaw siya. Sabi ko, praise God. Maya-maya, sabi niya, anong church ba kayo? Kinlik, no, sa TV at nanood. Nanood ng daily life sharing. Ang galing At saka naman. yung pag-awit ni Pastor Dong napanood nila. Sabi ko, Lord, galing. ikaw ba talaga to? Amen. Grabe po talaga yung manifestation ng Panginoon. Basta pala sinabi mong yes and amen. Amen. Oh. Praise It's always God. yes and amen for the Lord. Amen. Grabe, no? Pag yung desire talaga ng puso natin ay yung desire ng puso ng Panginoon. Amen. Pag ang iniisip natin, yung iniisip na rin ng Panginoon, yung pinapangarap natin, yung pangarap ng Diyos sa atin, grabe. Praise Lahat God. po ay magiging magaan. No po, sister? Oo. No? Sige, basahin po natin yung mga mensahe nila. Ayan, kay Sister Maribel Yang. Andiyan na eto kasama ko talaga to sa real estate nung araw. Kaya best friend ko to sa real Taas niyo estate po. Maribel Yang. Talagang, Ayan, yan po. Ayan po. ayan. Kumadre, salute to you. You're an inspiration. Amen. Ganun ka din, kumadre. Talagang, ang puso niyan sa Panginoon talaga. Alam niyo po ba, Basahin natin yan. Ang dami ni Pastor yung Ray. puso ni Yang. Oo. ng aking kumadre na yan talagang sobra-sobra. Hindi ka na magsalita, may iabot na yan sa'yo. Ganon ang puso niya, Wow. talaga. Praise God. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon.
Sister Maribel Amen. Yang. Si Pastor May, yan, sabi, sa isang pamilya na may naglilingkod na, nagbabago ang buhay, ang dilim nagkakaroon, ano yun? Ng liwanag. Ng liwanag. Amen, talaga. From darkness to light. No? Amen. Hallelujah. Totoo po si yun. Sister Weng Molera, amen. Ate Angie, ako po ay nakikinig lang at na be-bless sa mga usapan nyo ni Pastor Walter. Hallelujah. Praise God. Praise God po. Amen. Si Dr. May, amen sis Angie, pinagpala at pinalakas ka ng Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Pastor God. May, walang naglingkod sa Diyos na nagkulang. Walang naglingkod sa Diyos na nahirapan. Bagkos lahat ng naglingkod sa Diyos ay kanyang pinagpala. Praise God! Pinabago ang kanyang buhay at ang kanyang sambahayan. Ayan, yung labi-dabi mo naman. Ang aking, si Attorney Byrne, ang aking kaisa-isa. Ninang Angie, need namin ng singer, ayan, worshiper, support. Nangangampanya hanggang DL. Iba pala yun. Sabi ni Pastor. Han, marami na tayong taga-kanta. Si Paul, si Ronel, si Ate Rose Campoy, no, from Dubai, at saka si Ninang, kakantasan sila. Amen. Nag-testify na din sa puso ni Pastor Dong Campoy Jr. na season na ni Ate Angie Campoy. Praise God! Hallelujah! Amen! Glory to God. Sabi ni Pastor Dong, ilagay na siya head ng counseling at regular host ng daily life sharing. Wow! Amen. Yun pala ang dahilan. Siyempre, kasama din kita. Yun po pala ang dahilan. Sabi ni Kuya Sam kanina, natanong niyo po ba kung bakit? Ang dahilan po pala, kaya nyo naranasan lahat-lahat yan. Sabi ni Attorney Byrne, problema sa asawa, sa buhay, sa anak, everything, sa business, gagamitin kayo sa counseling. So, di po ba? Yeah, totoo yun. Kaya po ipinaparana sa inyo, yun po pala yun. Ipine-prepare tayo. All challenges we're encountering is a preparation for a higher level of service to the Lord. Yes, Amen? lahat po talaga. Amen. May purpose. May purpose. Yeah. Hallelujah. Glory to God. Po. Nakaka-bless. Sabi po, salamat sa Diyos. Answered prayer ang kanyang lingkod. Maakay ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. At higit sa lahat, makasama sa paglilingkod. Amen. Amen. Ang Diyos ang nakakaalam saan tayo dadalhin. Alam na. Ayan. Eto na. Salamat po, Pastor May. Isa naman, from Dubai. Sige po. Yeah, ang aking kapatid na si Sis Rose Campoy. Sa lahat ng problema natin, balikan lang natin ang kasaysayan ng buhay ng mga lingkod ng Diyos sa Bible. Doon ka lalong lalakas at titibay. At pag-asa mo na talagang may Diyos na gagabay sa iyo at matututo kang anong dapat gawin. Amen. Praise God. Amen. Yeah, yun talagang Amen. Sabi na Sister wisdom. Leia. Amen. Praise God sa buhay mo, Sister Angie. Love you, sis. Yeah, mahal na mahal ako niyan. Grabe. Pagaling ka, sister. Oo, sabi ni Oo, Sister. para pareho tayong maglingkod. Amen. Tama. Ni Sister Tama. Leia. Amen. Tandem mo yan. Kapartner ko yan. Sabi ni Pastor May, sabi ng Panginoon sa aming mag-asawa, tumawid na kami sa center. Kaya ang una naming naakay, pagsimula ng church sa Parañaque, si Ate Angie Campoy at Jolly Jel at Gio Cañada Ang tumugon. ay tumugon. Alam niyo po yung ibig sabihin nila, Pastor May, from going to the center. Sila po nung panahon na yan ay nasa Isabela na. Yes na po. So Opo. outskirt. Coming from the outskirt sa probinsya, dadalhin sila sa sentro. Amen. Sabi, gateway of the Lord, gateway of the word. Hindi nila maunawaan ano ibig sabihin ng gateway. Yung pala, di po ba, nasan po ba ang airport? Gateway of the word. Nandoon. Nasa So, yun sentro yung tayo. center. Nasa sentro. Hallelujah. Naakay. Naakay ni Ate Angie Campoy, si Leia Punsyon at ang buong sambahayan nito. Salamat Amen. sa Diyos na ginamit talaga tayo, no? Hallelujah. Upang magbuo ng pamilya, magbuo ng buhay. Kaya sige, Pastor, lakad ng lakad lang. Go lang, go Si Ate lang. Rose, may sinasabi si Ate Rose eh. Ano sabi ni Ate Rose? Sabi, Amen. Gaya ni Pastor Dong, siya ang ginamit ng Panginoon para kaming lahat
Bagin. mahabaginan. Ng- Mahabag. Masiran. Oo. ng liwanag ni Kristo sa buhay namin. Totoo po yun. Talagang si Salamat po Pastor sa Dong, buhay. ang ginamit sa amin. Praise Amen. God. Siyempre, Pastor Walter, kasama ako dyan sa kakanta. Ayun, na matindi doon. Amen. Praise God Sabi ni talaga. Doktora, wow, promotion comes from the Lord. Amen po, amen. 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 Sabi po Ayan. ni Pastora May, faith without action is dead. Sabi sa James 2:17. Kaya kami sumunod at ngayon ay mayroong masaganang bunga. Salamat Amen. po sa mga buhay Totoo niyo. po yan. Talaga pong sila, masasabi mo, sila po talaga ang pusher, no? Pusher. Alam mo ba, Ibang feeling ko pusher ngayon to. pinupush ako. Talaga tulak. Taga-tulak. Sabi ni Sister Jonaline, grabe po, Sis Angie Campoy. Di ko po alam na gano'n na ang usapan sa'yo about your season na. Wow! Kaya pala yun din po pala ang usapan natin kanina sa chat natin. Unity in spirit kaming lahat about sa season mo na. Wow! Lord! Ayan, para maakay namin sa Panginoon si Ate Kina to, no? Yeah. Si Ate Kina Campoy, Bayona. at si Ate Rose Campoy. Pinuntahan namin sa Abu Dhabi. Intentional, pay the price. Oh, Ayan, mahal diba? po talaga, no? Mahal. Basahin mo nga yun. Sabi nga ni Attorney Burns na yung sintang Higit. Higit. Ayan. Kagabi po 10 to 12 midnight kami lang, tatlo nila Pastor Walter at Sis Josephine Gonzalez Gatok ang nasa Zoom. Parang audition po si Pastor Walter sa PNW Praise and and Worship. Siya po ang pinaawit ko ng mga -1 na puro Loki. Ang saya niya. O, di ba? Kagamit-gamit. Walang bookingan. Walang bookingan naman ng Loki. Oo, at least naman, na-bless naman. Ayan. Na-bless po. And after a year, nakabalik kami sa Abu Dhabi para mabaptize sila. Yan, nabaptize na po sila. Oo, talaga sila Ate naman. Kina, tsaka sila Ate Rose. Oo. Kaya ngayon, kagamit-gamit na rin si Rose at saka si Kina. Amen. Yung dalawa kong kapatid na natanim sa church, sa Abu Dhabi, kina Pastor Papi. Yes, kila Reca Prente, Pastor Reca Prente. Amen. Hallelujah. Evelyn Bue, kasama din po ako nadala dyan sa church ni Sis Angie. Amen. Sorry po, late na ako. Reply na lang. Galing po ako Makati Life Medical Center. Amen. Yeah. Kasama ko yan sa real estate talaga, si Sister Evelyn. Si Na- attorney. Sis Leia. Sabi po. Sis Leia Ponchon, pagkakataon mo na mag-worship singer, join us 10 p.m. to 12 midnight. Every Friday, Sunday, ikaw ay pakakantahin ko, promise. Sister, go ka na, Leia. Sabi ni Ate Yogi, Amen. In everything, there is a season. Amen. Sabi sa Ecclesiastes 3, verse 1. Lahat po ng nangyayari ay may kapanahunan, no? Sa ilalim ng lambong ng kalangitan. Amen. Sabi po ni Pastora May, Kiachon, 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi Nangangaluwa. Nangangalap sa kanyang mga kamag-anak. Okay. I-reach out. Ayan. Ayan. Anyone who does not provide, nagpo-provide, provide for their relatives and especially for their family, especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Higit pa daw po sa mga hindi mananampalataya ang hindi nagpo-provide. Hallelujah. Sabi ni Kuya Juvencio Aguilar, do your part and the rest will be God's turn. I'm so blessed with your life, sister. Praise God! Salamat! Juvencio Aguilar, na-bless ka. Pagpalain ka ng Panginoon. Praise God. Sabi po ni Sister Diana, ayan. Rakuya. Sumilip po ako. Nag-break po kasi ako. Nadidinig ko po si Pastor Walter. O baka kakaiba ka talaga. Pag nadidinig ka, Pastor Walter, boses mo palang bless na sila. Amen? Alam niyo po, mabilis na ang oras. Oo, ang sarap ng usapan natin, Shine Pastor. for Jesus sa atin. Amen. Praise God. Glory to God Glory to talaga. God, Pastor Adona. Yeah, kung paano tayo pinagsama muli ngayong hapon na ito ng ating Panginoon. Tunay na makikita mo yung glory ng Panginoon sa parehong buhay natin.
Sabi nga, Parang gusto mo tumba ng mic. sabi ni Pastora May, let us strengthen our families' faith Amen. today. Amen. Huwag nating kalimutan talaga. Our family is our first ministry. No? No? So, Wednesday, amen. Bernadette Carrasco. Ano sabi? But if any widow has children or grandchildren, they must learn to practice godliness toward their own family first and to repay their parents for this pleases God. 1 Timothy, yan po. Practice godliness to our own family. Amen. Amen. Totoo po yan. Kaya naman sila, Pastor Dong, ang una talagang inaabot nila ipamilya. Ayan, sabi ni Pastor Romeo, there is a real need to address the family problems, the breakdown of family life. Amen. Daily life sharing helps a lot. Amen. Totoo po. Alam niyo po, Marami talagang pong na-share ng bawat guest dito, no, yung mga testimony nila sa kanilang buhay, no, kung paano, alam mo, yung buhay na binago ng Panginoon. Opo. Amen. Sabi po ni Vieni La Chica, both to other people, to Him be the glory. Tama po. Amen. Amen. Kaya nga po mahalaga ang inyong mga comment. Amen. Masayang-masaya kami. Amen. Talagang ang daming nag-comments ngayong hapon na ito, pero talagang maikli na ang oras namin. Ito, yung confirmation, totoo po ito, na-receive po nila Pastora May ang daily life sharing nung panahon ng pandemic. No Yes. Po? Sabi ni Pastora May, daily life sharing was given to us, giving clear commandments and instruction. Hallelujah. Salamat po. Totoo po yan, no? It was born in the pandemic time. Pero masaya kami mag-asawa dahil madaming nabubuo. Tama po. Amen. Amen. Kaya naman may clamor uli. By Wednesday, tayo daw uli. Praise God. Amen. Oh, praise God. Amen. Amen. Opo. Oo. So, dahil maikli na ang panahon. ang bilis ng oras. Oo, no? pero by Wednesday, pwede uli, ano? Sana Amen. po nandiyan uli kayo to support us. Amen. 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 So, sige po. So, sa mga nakinig, sa mga na-bless, Lord, sana po sa mga nakinig, i-share nyo po. Ano po? Share nyo po yung mga ito pong segment natin at saka yung mga segment na nauna. No? Tag and share po para po mas marami pa po ang ma-bless po sa ating mga pinag-usapan about faith. No po? Sabi nga po, man of faith, man of obedience. No? Without faith, we cannot please God. No? Sabi po yan sa Hebrews 11:6. Ano po? So ngayon, pray na po tayo. Amen. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Muli sa iyong katapatan, Lord. With your spirit, O Lord. Amen. In our midst, Panginoon, everything is possible. Amen. You are an awesome God, Panginoon. Amen. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy mo pong pagsama at pag-bless, Panginoon, sa iyong programa na ito, Daily Life Sharing. Amen. Lord, sa lahat po na nakapakinig, Panginoon, aming dalangin na abutin mo po at ibigay at paunawa, Panginoon, sa aming pong mga puso, sa aming mga isip, Lord, ang malalim na kahulugan ng pananampalataya. Lord, sa mga nakapakinig at sa mga nakikinig, O Lord, bigay mo po sa amin ang kaunawaan. As you said in Colossians 1:9, Lord, spiritual wisdom and understanding. Panginoon, amin po nga patuloy na idinudulog at itinataas sa iyo. Ikaw lamang po, Panginoon, ang mabigyan ng mataas na papuri at pagsamba dito sa programang ito. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen. Thank you so much sa lahat ng mga nanood at nakinig. Ang aking kumadre, no, si Maribel Yang. Hello dyan. Pagpalain ka ng Panginoon. Sila Norma Clay, May Kiatchon, Amen. Sirwella. Sino po yan? Tita Weng Molera.
Ayan, sabi niya, may free po kayong halo-halo sa Wednesday. Wow! Kasi nandirito pala sila. Thank you, Praise God. Sister Thank you in Weng. God bless you all sa lahat ng mga nanood. May balak baguhin yung oras talaga to si Kuya Samuel. Gusto daw till 5 po tayo. Yaan mo, Brother Samuel, sa Wednesday uli. Part 3 na yon. Wow, Amen. praise God. Thank you, Lord. Thank you po. Bye, everyone. God bless us all.